Invincible Divine Sword Kabanata 41. Habang bumubuti ang kanyang chi at dugo, ang lakas ni Yang Xiaotian ay patuloy ding bumubuti. Si Yang Xiaotian, na orihinal na nasa ika-9 na antas ng Martial Emperor, ay patuloy na nakapasok sa ika-10 antas ng Martial Emperor. Ang chi at dugo ni Yang Xiaotian ay umabot din sa 8,000 milya. Nang makita ang kamanghamanghang epekto ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water, si Yang Xiaotian ay parehong masaya at malungkot. Alam mo, ang bawat subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water ay isang kayamanan. Ang isang subo ng 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water ay maaaring makapinsala ng isang beses sa Immortal Death God, at ang isang subo ay mas mababa. Sa hinaharap, magiging mahirap para kay Yang Xiaotian na mahanap muli ang 9-layered Heavenly Tribulation Thunder Water. Bilang karagdagan sa pagsasanay sa beginning dragon art at pagpapabuti ng chi at dugo, naglaan din si Yang Xiaotian ng oras upang tingnan ang Heaven Stepong Sword Technique, ang Ancient God Sword Technique, ang Dragon Subduong Sword Technique, at ang Ma Sword Technique araw-araw. Noong nakaraan, sinalakay at winasak niya ang 4 na pangunahing sekta. Bilang karagdagan sa pagkuha ng mga treasure house ng 4 na pangunahing sekta, nakuha din niya ang lahat ng martial arts secrets ng 4 na pangunahing sekta. Gayunpaman, kung natapos niyang suriin ang lahat ng mga lihim at mahiwagang kapangyarihan ng 4 na pangunahing sekta, magtatagal ito, kaya pangunahing tinitingnan ni Yang Xiaotian ang pinakamalakas na espada ng 4 na pangunahing sekta. Marahil dahil sa 13 puso ng espada, nakita ni Yang Xiaotian na napakadaling unawain ang mga pamamaraan ng espada tulad ng Heaven Stepong Sword Technique at ang Ancient God Sword Technique, at halos naiintindihan niya ang mga ito pagkatapos lamang ng isang tingin. Bilang karagdagan sa pagsasanay ng mga diskarte sa espada sa araw, pangunahing sinasamahan ni Yang Xiaotian ang kanyang pamilya at paminsan-minsan ay tinuturuan sila sa kanilang pagsasanay. Pagkalipas ng 2 taon, ang kanyang ama at ina ay parehong nasira sa likas na kaharian at nakapasok sa kaharian ng Martial King. Para sa kanyang kapatid na si Yang Linger, mas mabilis pa ang kanyang improvement. Dumating ang taglagas at dumating ang taglamig. Isa na namang malalim na taglamig. Natakpan ng nyebe ang langit. Si Yang Xiaotian ay nagpractice ng Heaven Transmitting Sword Technique, ang Thunder of the Nine Heavens, ang Kangshen Sword Technique, at ang Thousand Buddha Sword Technique sa likod ng bundok, at pagkatapos ay nagpractice ng lahat ng sword technique na ginawa niya noon. Ang Heaven Burial Sword Technique, ang Dragon Controlling Sword Technique, ang Skywalking Thousand Swords, isa-isang ipinakita sa mga kamay ni Yang Xiaotian ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan. Sa pagtatapos ng pagsasanay, ginulupan ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga diskarte sa espada upang magsanay. Ang nakaraang espada ay ang Dragon Controlling Sword Technique, at ang susunod na espada ay ang Skywalking Thousand Swords. Ang ikatlong espada ay naging galaw ng Buried Heaven Sword Technique. Si Yang Xiaotian ay hindi nakatali sa estilo. Siya ay ganap na nahuhulog sa mundo ng mga diskarte sa espada. Maaaring gamitin ni Yang Xiaotian ang lahat ng uri ng mga diskarte sa espada sa kalooban, na parang natural ang mga ito, nang walang anumang awkwardness o paninigas. Habang nagsasanay siya ng iba't ibang diskarte sa espada, nagkaroon si Yang Xiaotian ng bagong pag-unawa sa mga diskarte sa espada. Huminto si Yang Xiaotian hanggang sa gabi. Sa pagtingin sa manyabing mundo sa kanyang harapan, si Yang Xiaotian ay may jade pendant sa kanyang kamay. Ang jade pendant na ito ay ang Tianlong pendant na ibinigay ni Long Qingshan sa kanya sa Red Moon Forest. Sa orihinal, sa pagkakataong ito, akala niya ay makikita na niya si Long Qingshan sa kanyang pagbabalik, ngunit sinabi sa kanya ni Long Ji at Long Lan na pagkatapos niyang umalis sa Dragon Empire noong huling pagkakataon, si Long Qingshan ay kinuha ng 100 Flower Sword God, at ngayon ay nagsasanay siya kasama ang 100 Flower Sword God. Ang 100 Flower Sword God ay isa sa 2 babaeng Sword God sa Kangshen Continent. Masaya si Yang Xiaotian para kay Long Qingshan na magsanay kasama ang 100 Flower Sword God. Kuya. Sa oras na ito, si Ate Yang Linger ay pumunta sa likod ni Yang Xiaotian at sinabing mapaglarong, iniisip mo na naman ba si Ate Qingshan? Tumango si Yang Xiaotian. Ngumiti si Yang Linger at nagsabi, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa Baihua Shenshan upang hanapin ang kapatid na si Qingshan. Pagkatapos ay kumurap, narinig ko na maraming lalaking disipulo sa Baihua Shenzang. Kinatok ni Yang Xiaotian ang noo ng batang babae, munting jablo. Inilabas ni Yang Linger ang kanyang dila, hinawakan ang braso ni Yang Xiaotian, at ngumiti, hinihiling ako ni inay na pumunta at tawagan ka. Siya ang gumawa ng mga cake na gusto mo. Bumalik tayo at kumain. Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, ikaw lang ang marunong kumain.
Tumaba na ako simula nang bumalik ako. Sa mga araw na ito, halos araw-araw ay gumagawa ng lahat ng uri ng cake si Nanay Huang Ying para sa kanya at sa kanyang kapatid. Naglakad pabalik sa palasyo ang magkapatid, nag-uusap at nagtatawanan. Ngayon ay magiging bagong taon sa kalahating buwan. Plano niyang Xiaotian na ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanyang pamilya at pagkatapos ay pumunta sa 10,000 Gods Empire upang lumahok sa pagtatasa ng Kangshen Academy. Kinokolekta ng Kangshen Academy ang mga nangunguna at pinakamasasamang henyo mula sa daan-daang imperyo sa kontinente ng Kangshen, at gusto rin niyang Xiaotian na makita ang mga nangungunang at pinakamasasamang henyo mula sa mga pangunahing imperyo sa kanilang kontinente ng Kangshen. Dahil alam niyang pupunta siyang Xiaotian sa Kangshen Academy pagkatapos ng bagong taon, nagpout siyang Linger at sinabing gusto rin niyang pumunta. Nang makitang inaabangan din ito ng kanyang mga magulang, naisip ito niyang Xiaotian at sinabing pagkatapos niyang sumali sa Kangshen Academy at maayos na ang lahat, hahayaan niyang bumalik si Lao Meng upang kunin ang lahat. Habang iniisip niyang Xiaotian na pumunta sa Kangshen Academy pagkatapos ng bagong taon, isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita ang dumating sa Shenlong Empire. Ang bisita ay ang Qinglian Sword God. Bilang karagdagan sa Qinglian Sword God, sinasamahan din siya ni Liu Xingyu, ang ninuno ng Tungtian sect ng Fuyuan Empire. Ang pagbabalik ng Qinglian Sword God ay lumaganap sa buong Shenlong Empire, at ang Shenlong Empire ay nagulat. Ang Qinglian Sword God ay ang tanging Diyos ng espada na lumabas sa Shenlong Empire, at siya ang pinakamataas na kaluwalhatian at pagmamalaki ng Shenlong Empire. Narinig ko na ilang araw na ang nakalipas, hiniling niyang Xiaotian sa mga master ng Qinglian Restaurant na maging mga thug para salakayin ang apat na pangunahing sekta, na naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit 100 master ng Qinglian Restaurant. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ng may-ari na si Li Hong ang Qinglian Sword God na bumalik upang hayaan ang Qinglian Sword God na mamahala sa Qinglian Restaurant. Bagaman ang Qinglian Restaurant ay itinatag ni Li Dong, si Li Dong ay ang direktang disipulo ng Qinglian Sword God. Natatakot akong hindi lunukan ng Qinglian Sword God ang hininga na ito. May kikipaglaban ba ang Qinglian Sword God kay Yang Shen? Sino ang mas malakas, ang Qinglian Sword God o ang mula sa Muyuan Ridge? Sa pagkakataong ito, mukhang dumating na ang ninuno nitong Tian Shenzhou. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Shenlong Empire ay nag-isip. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan ng Qinglian Restaurant, nagulat si Liu Xingyu at tinitigan si Li Hong, anong sabi mo? Yang Xiaotian. Nagulat lahat sina Li Hong, Qinglian Sword God at iba pa nang makita ang reaksyon ni Liu Xingyu. Oo, si Yang Xiaotian. Sinabi ni Li Hong, napasuko ni Yang Xiaotian ang demonyong unggoy sa Demon Ape Ridge. Umasa siya sa demonyong unggoy upang patayin ang mga inosenteng tao nang walang pinipili, at hiniling sa aming mga masters ng Qinglian Restaurant na maging kanyang mga tulisan upang salakayin ang apat na pangunahing sekta. Siya ang naging sanhi ng pagkawala ng aking Qinglian Restaurant ng higit sa 100 master na namamahala sa isang panig. Pakiusap kay Lord Sword God at Lord Tungtian Divine Sect na pangasiwaan ang ating Qinglian Restaurant. Nang marinig ni Liu Xingyu na sinabi ni Li Hong na pinatay ni Yang Xiaotian ang mga inosenteng tao nang walang habas, nagalit siya. Bigla niyang binasag ang mesa gamit ang palad, matapang ka. Mapangahas. Dapat mong malaman na si Yang Xiaotian ay ngayon ang bagong pinuno ng Tungtian Divine Sect. Talagang nang-ahas si Li Hong na sabihin na ang kanilang pinuno ay pumatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili. Ito ba ay naghahanap ng kamatayan? Biglang nagalit si Liu Xingyu, na ikinatakot ni Li Hong, Li Dong at iba pa. Nanginginig at tumanggaw si Li Hong, hindi maintindihan kung bakit biglang nagalit si Liu Xingyu. Maging ang Green Lotus Sword God ay nagulat. Siya ang rehistradong disipulo ni Lord Hongfeng, at si Liu Xingyu ang pinakamalakas na ninuno ng Tungtian Divine Sect sa Kangshen Continent. Ang dalawa ay matandang magkaibigan, at bihira niyang makita si Liu Xingyu na galit na galit. Kuya Liu, anong ginagawa mo? Ang Green Lotus Sword God ay hindi maiwasang magtaka at magtanong. Pinigilan ni Liu Xingyu ang kanyang galit at sinabi sa Green Lotus Sword God, Xinglian, may ilang bagay na hindi ko masabi sa iyo ngayon. Kung wala ang utos ni Yang Xiaotian, hindi siya nang ahas na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian. Nilingan niya si Li Hong at malamig na sinabi, kung sino man ang manggahas na hindi gumalang kay Mr. Yang sa hinaharap ay magiging walang galang sa aking Tungtian Divine Sect. Pumatay ng walang awa. Pumatay ng walang awa. Li Hong, Li Dong at iba pa lahat ay nagbago ng kanilang mga mukha.
Lalong nagulat ang Green Lotus Sword God. Xinglian, puntahan natin si Mr. Yang ngayon. Sinabi ni Liu Xingyu sa Green Lotus Sword God. Ngayon na. Tumingin sa langit ang Green Lotus Sword God, gabi na. Ngayon na. Sabi ni Liu Xingyu nang may katiyakan. Nakita ng Xinglian Sword God si Liu Xingyu na may seryosong tingin, at kakaiba ito. Tumanggaw siya, okay, makikita ko si Yang Xiaotian kasama mo ngayon. Pagkatapos noon, tumayo si Liu Xingyu kasama si Liu Xingyu. Hiniling ng Xinglian Sword God kina Li Dong, Li Hong at iba pa na hintayin ang kanyang balita sa Xinglian Restaurant. Sa ilalim ni Li Dong, Li Hong at iba pa, ang Diyos ng espada ng Xinglian at si Liu Xingyu ay bumukas ang hangin, at nawala sa paningin ng lahat. Tumingin si Li Hong sa umaalis na Xinglian Sword God at Liu Xingyu. Kahit papaano, may masamang premonition. Ang Xinglian Sword God at si Liu Xingyu ay naging dalawang swordsmanship, sumisira sa gabi, at patuloy na lumapit sa totoong dragon na si Shenzong. Sa sobrang bilis ng dalawa, sa wakas ay nakarating na sila sa Masaro Shenzong Mountain Gate. Ininspeksyon ng mga disipulo si Zhenlong Shenzong ay hindi kilala ang Diyos ng espada ng Xinglian. Nang makita nilang dumating ang dalawa, bigla silang natauhan. Nang marinig ko ang taong nasa harapan ko, ito pala ay ang Diyos ng espada ng Xinglian. Nagulat ang mga disipulo ni Zhenlong Shenzong sa kulay. Sa sandaling marinig ni Hunan ang pagdating ng Diyos ng espada ng Xinglian, nagulat din siya. Mabilis siyang nagulat sa matandang ninuno na si Li Zengqing at sa bawang dragon, at pagkatapos ay pinangunahan ang maraming ninuno upang mabilis na makilala ang Diyos ng espada ng Xinglian. Kasabay nito, hindi mapalagay si Hunan. Nang bumalik ang Xinglian Sword God, ang balita na ang Xinglian Restaurant ay patas, narinig din niya ang ilan, ang Xinglian Sword God ay dumating ng hating gabi, hindi ba para sa bagay na ito? Si Li Zengqing, Tyrannosaurus, na nakikinig sa Blue Lotus Sword God, mabilis din siyang lumabas ng Dongfu para makita ang Blue Lotus Sword God. Ipinakilala ng Xinglian Sword God si Li Zengqing at ipinakilala ni Hunan ang pagkakakilanlan ni Liu Xingyu. Narinig ni Li Zengqing at Hunan na ang taong nasa harap niya ay si Liu Xingyu, ang ninuno ng mga Diyos, at nagulat sila. Nang makita si Li Zengqing, hindi mapalagay si Hunan, at ipinaliwanag ni Liu Xingyu, pumunta kami rito, walang mali siya, ngunit gusto lang makita si Yang Gangzi sa unang tingin. Nang marinig ito ni Li Zengqing at Hunan, lumuwag siya. Kaya, dali-dali nilang kinuha ang Diyos ng espada ng Xinglian, at pumunta si Liu Xingyu sa Tongchanfeng. Bago pumunta sa Tongchanfeng, mukhang kinakabahan si Liu Xingyu. Sinabi niya kay Li Zengqing, Li Daoyo, gabi na sa ganitong oras. Hindi pa rin namin inaabala si Yang Gangzi. Hinihintay namin ang gabing ito. Kapag bukas ay nakasisilaw, papasok ako at makikita ko si Yang Gangzi. Si Li Zengqing, ang Panginoong Dragon ay nagulat. Magkita tayo bukas. Gustong hintayin ni Liu Xingyu at Xinglian Sword God ang gabing ito. Sa sandaling ito, biglang, isang boses ang lumutang mula sa Tongchanfeng, pasok. Boses iyon ni Yang Xiaotian. Nang marinig ni Liu Xingyu ang boses ni Yang Xiaotian, inalog-alog niya ang kanyang buong katawan at mabilis na yumuko, oo. Nakita ni Li Zengqing, Tyrannosaurus at iba pa si Liu Xingyu nang may paggalang, at hindi nila maiwasang mapahiya. Bilang resulta, sina Liu Xingyu at Xinglian Sword God ay pumasok sa Tongchanfeng. Nang kailangang makipagsabayan ni Li Zengqing at ng Tyrannosaurus, pinigilan ni Liu Xingyu silang dalawa, sinabing nang makita niya si Yang Xiaotian, ayaw niyang dumalo. Narinig ni Li Zengqing, Tyrannosaurus Dragon na maaari lamang siyang maghintay sa labas. Nang makita ito, ang Xinglian Sword God ay lalong naguluhan. Si Liu Xingyu at Xinglian Sword God ay pumasok sa Tongchanfeng at naglakad papunta sa palasyo. Pagkapasok nila sa palasyo, nakita nila ang isang matangkad na batang lalaki na nakatayo sa bulwagan. Kung ang mga mata ng binata ay parang bituin, nakatayo lang doon, may momentum ng paglunok sa langit, which is Yang Xiaotian. Sa unang tingin, si Liu Xingyu ay si Yang Xiaotian. Nang siya ay nabigla, siya ay nagmamadaling pasulong, at pagkatapos ay humakbang pasulong upang lumuhod sa harap ni Yang Xiaotian, tuwang-tuwa, nakilala ni Liu Xingyu ang pinuno ng pinuno, ang pinuno, si Wan Fu. Nakipagkita si Liu Xingyu sa pinuno. Master ng pinunong si Wan Fu. Ang Xinglian Sword God ay tumingin kay Liu Xingyu, na nakaluhod, at tumingin sa batang nasa harapan niya. Si Yang Xiaotian ay, siya ba si Tongtian God? Intersection. Kuya Liu, siya ba? Hindi pa rin makapaniwala ang Xinglian Sword God. Tumango si Liu Xingyu kasama si Xinglian Sword God.
Ang Qinglian Sword God ay kinumpirma ni Liu Xingyu at huminga ng malalim. Napatingin siya sa binata sa kanyang harapan, at humakbang din siya at yumuko. Siya ang pangalan ng mga Diyos ng Hongfeng, at natural na isa rin siyang disipulo ng Tungtian Divine Education, at mayroon siyang mataas na posisyon sa Tungtian Divine Education. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Liu Xingyu, hindi kailangang maging mas magalang si Liu Zugo. Pagkatapos ay hayaang bumangon si Liu Xingyu. Lumapit siya sa Blue Lotus Sword God at tinulungan ng personal ang Qinglian Sword God, hindi kailangang maging mas regalo ang mga kapatid. Nakikinig sa pagtawag ni Yang Xiaotian sa kanyang kapatid, mahirap pa ring pigilan ng Diyos ng Espada ng Qinglian ang Tonanabik sa kanyang puso. Tumingin siya kay Yang Xiaotian sa kanyang harapan at tuwang-tuwang, okay, okay. Sa wakas ay may chismis ang mantle ni Master. Maswerte ako. Sa Wang Chanfeng sa Chanda Academy, nag-away sina Yang Xiaotian at Wei Zhongyan. Ang dalawang Diyos na si Jin Dan ay ginawang hindi malilimutan si Qinglian sa buong buhay niya. Hindi ko inaasahan na si Yang Xiaotian ang bagong pinuno ng mga Diyos ng langit. Itong nasa sabik na Qinglian Sword God. Kasunod nito, sina Yang Xiaotian at Liu Xingyu at Qinglian Sword God ay nag-usap tungkol sa mga Diyos ng langit. Nirerespeto ng Qinglian Sword God si Yang Xiaotian, kailangan ka rin ng pinuno, Tungtian Divine Education para bumalik sa pangkalahatang sitwasyon. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang mga Diyos ng Hongfeng ay wala sa Tungtian Divine Education sa loob ng maraming taon, at ang napakalaking Tungtian Divine Education ay lumakas, at ngayon ang bagong pinuno ng Yang Xiaotian ay agarang kailangan na bumalik. Sa usapin ng Tungtian, binanggit din ito ni Liu Xingyu kay Yang Xiaotian noon. Napaungol si Yang Xiaotian pagkalipas ng ilang taon. Mahina pa rin siya ngayon, at natatakot siyang mahirap kumbansihin ang publiko. Sa makatuwid, nilayo ni Yang Xiaotian na tumagal ng ilang taon, hintayin ang kanyang lakas na bumuti, at pagkatapos ay pumunta sa Wanjian Mainland upang mag-host ng Tungtian Divine Education. Hindi bababasa, kailangan niyang maghintay para sa kanya na makamit ang dakilang emperador, paikliin ang 14 na pinakamalakas na tadhana, at pagkatapos ay mag-host ng Tungtian Divine na relihiyon, ngunit halos hindi niya makumbinsi ang publiko. Dahil alam ang desisyon ni Yang Xiaotian, hindi ito nang ahas na pilitin ni Qinglian Sword God at Liu Xingyu. Pagkatapos, nagtanong si Yang Xiaotian tungkol sa kinaroroonan ng Hongfeng God. Umiling ang Qinglian Sword God, maraming taon ko nang hindi nakikita si Master. Sa labas ng Tungtian Peak, nakita ni Li Zhenqing at Tyrannosaurus Rex na ang Qinglian Sword God at si Liu Xingyu ay matagal nang hindi lumalabas pagkatapos pumasok sa Tungtian Peak, at walang gumagalaw, at nagulat sila. Habang palihim na hinuhulaan ng dalawa kung ano ang gustong makita ng Qinglian Sword God at ni Liu Xingyu kay Yang Xiaotian, nakita nila ang dalawang figure na lumilipad palabas ng Tungtian Peak, na sina Qinglian Sword God at Liu Xingyu. Nang makita ang Qinglian Sword God at si Liu Xingyu na lumalabas, si Li Zhenqing at ang iba pa ay nagmadaling salubungin sila. Nang makita si Li Zhenqing na paparating, ang Sword God of Green Lotus ay ngumiti at sinabi sa kanya, Brother Li, ang True Dragon Sect at ang Green Lotus Restaurant ay dapat na mas malapit sa hinaharap. Nang marinig ito ni Li Zhenqing, natuwa siya at nambobola, huwag kang mag-alala, Lord Qinglian, hindi bibiguin ng True Dragon Sect si Lord Qinglian. Pagkatapos, ang Sword God ng Green Lotus at Li Zhenqing ay nagpalitan ng kasiyahan, at pagkatapos siya at si Liu Xingyu ay lumipad palayo sa True Dragon Sect. Kinabukasan. Kaninang madaling araw. Sinabi ng Sword God of Green Lotus na ang True Dragon Sect ang magiging pinakatapat na kakampi ng Green Lotus Restaurant sa hinaharap. Nang lumabas ang balita, ang Dragon Empire ay nagkakagulo. Nang bumalik ang Sword God of Green Lotus, hindi ba siya na ang bahala sa Green Lotus Restaurant? Paano siya naging kakampi? Nabalitaan ko na ang Sword God of Green Lotus ay personal na nakipagpulong sa Diyos yang kagabi. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng dalawa, kaya't naging magkapanalig ang True Dragon Sect at ang Green Lotus Restaurant. Pagkatapos, isa pang balita ang lumabas na si Li Hong ay tinanggal sa posisyon ng may-ari ng Green Lotus Restaurant, at ang Green Lotus Restaurant ay muling i-host ni Li Dong sa hinaharap. Bagamat inalis si Li Hong sa posisyon ng may-ari ng Qinglian Restaurant, maraming tao ang nagulat na kinuha muli ni Li Dong ang Qinglian Restaurant, ngunit hindi nila ito masyadong inisip. Pagkaalis ng Qinglian Sword God at Liu Xingyu, nabawi ng Tungtian Peak ang dating katahimikan. Si Yang Xiaotian, gaya ng dati,
ay nagpractice ng iba't ibang swordsmanship sa likod ng bundok sa araw, at nilamon ang 9 heavenly tribulation thunder water at life spirit liquid para magsanay sa gabi. Hindi namalayan, sumapit na ang bagong taon. Napakasigla ng Tungtian Peak. Ang mga ninuno, ang pinakamataas na matatanda, at ang mga elder ng bawat rurok ng True Dragon Sect ay dumating upang batiin siyang Xiaotian ng maligayang bagong taon, maging sina Li Zhenqing at Tyrannosaurus Rex ay dumating. Maaaring batiin ng isang alagad ang lahat ng mga ninuno ng sekta ng isang maligayang bagong taon, marahil siyang Xiaotian lamang ang nag-iisa. Ngayong taon, nagpaksi ang Xiaotian ng super gift package para kina Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi at iba pa, na bawat isa ay may space ring. Sa loob ng space ring, may mga spirit stone, elixir, martial arts secrets, at maraming bihirang kayamanan. Siyempre, may mga lollipop din. Ang mga pulang sobre na ibinigay niyang Xiaotian sa kanyang kapatid na babae at mga magulang ay natural na mas malaki. Tuwang-tuwa siyang Linger sa paghawak ng super space na singsing kaya namulaklak ang kanyang mukha, at pagkatapos ay nagpout siya at sinabing gusto niya ng dalawa. Ang mga regalo ni Huang Ying sa bagong taon para kay Yang Xiaotian at sa kanyang kapatid na babae ay mga damit na ginawa niya gamit ang kamay. Alam niyang mahilig magsuot ng mapusyaw na asul na robe si Yang Xiaotian, kaya mapusyaw na asul din ang material na pinili niya. Ang kay Yang Linger ay isang mapusyaw na dilaw na damit. Sila ang lahat ng kulay na nagustuhan ng magkapatid. Salamat, nanay. Isinuot ni Yang Xiaotian ang mga damit na ginawa ng kanyang ina at nakaramdam ng init. Ngumiti si Huang Ying at sinabing, kapag nagpakasal ka kay Qingshan, gagawa ako ng isang set ng damit pangkasal. Saglit na hindi alam ni Yang Xiaotian kung paano tutugon. Alam niyang mahal ng kanyang ina si Qingshan at natukoy na niya na si Qingshan ang kanyang manugang. Ang bisperas ng bagong taon ay ang paboritong sandali ng taon ni Yang Xiaotian. Magkasama ang pamilya at masayang kumain ng reunion dinner. Walang mga kakanin o hayop, ngunit ang mesa ay puno ng pagkain na ginawa ng kanyang ina at ama. Naglabas si Padre Yang Chao ng isang garapon ng alak at ngumiti kay Yang Xiaotian, ako ang nagtimpla nito. Nagtimpla ako ng 100 garapon. Maaari mong subukan ito. This is brewed by your father specially for you. Nakahanap siya ng maraming sinaunang libro at nagtimpla ito ayon sa mga pamamaraan sa mga sinaunang libro. Napangiti si Nanay Huang Ying. Salamat, Ama. Ngumiti si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay humigop. Napakaamo nito. Tumanggaw siya at ngumiti kay Yang Chao, ang sarap. Ngumiti si Yang Chao. Gusto ko rin uminom. Biglang sabi ni Yang Linger. Anong klaseng alak ang iniinom ng batang babae? Malungkot na sabi ni Huang Ying. Inay, iinom lang ako, konting higop, konti. Maligayang bagong taon kasama ang aking pamilya. Sa ikapitong araw ng unang lunar na buwan. Si Yang Xiaotian at ang demonyong unggoy ay pumunta sa Kangshen Academy. Gayunpaman, bago pumunta sa Kangshen Academy, binalak ni Yang Xiaotian na pumunta sa Death Sword Tomb upang makita kung mahahanap niya ang Sword of Eternal Night. Kung mahahanap niya ang Sword of Eternal Night, iyon ang pinakamaganda. Kung hindi, pupunta siya sa Kangshen Academy para hanapin ang Sword of Divine Shadow. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian at ang iba pa sa Death Sword Tomb. Ang Death Sword Tomb ay medyo katulad ng Eternal Burial Ground. Sa unang tingin, ito ay puno ng mga libingan, ngunit ang Death Sword Tomb ay halos lahat ay inilibing na may mga espada, at napakaliit na bilang lamang ng mga kasamaan at magic masters, habang ang Eternal Burial Ground ay puno ng mga tao. Sa pagtingin sa Death Sword Tomb sa harap nila, ang Demon Ape, Binyan Kilin at iba pa ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Ang Death Sword Tomb ay mas masama at nakakatakot kaysa sa Eternal Burial Ground. Dahil ang lahat ng mga taong pumasok sa Death Sword Tomb ay naglaho, at walang makalabas na buhay. Kahit na pumasok ang mga master ng Divine Realm, ang resulta ay pareho, tulad ng isang bato na lumulubog sa dagat, at walang balita. Sa makatuwid, kahit na ang mabangis at makapangyarihang Demon Ape ay labis na natakot kapag kaharap ang Death Sword Tomb. Older Ape, Old Eyes, hintayin niyo akong lahat sa labas, kaya ako namang pumasok mag-isa. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabi sa Demon Ape. Young Master, kami. Gustong sabihin ng Demon Ape na papasok siya kasama si Yang Xiaotian. Umiling si Yang Xiaotian, narito si Master Ding, magiging maayos ako, lalabas ako sa loob ng 10 araw. Alam ng mga demonyong unggoy kung gaano kalakas si Master Ding, kaya hindi sila nagpumilit at naghintay kay Yang Xiaotian sa labas ng Sword Tomb. Kaya, nag-iisang lumipad si Yang Xiaotian sa Death Sword Tomb.
Ang walang hanggang libingan ay nabalot ng kamatayan, ngunit ang langit sa itaas ng libingan ng tibak ng kamatayan ay hindi natatakpan ng kamatayan, ngunit isang mapusyaw na berdeng gas, na malamig at malamig, na nagpaparamdam sa mga tao ng lamig. Mag-ingat ka. Sinabi rin ni Master Ding, medyo kakaiba ang lugar na ito. Nang marinig na kahit si Master Ding ay nagsabi na kakaiba ang lugar na ito, ang mukha niyang Xiaotian ay seryoso. Upang maiwasan ang mga aksidente, direktang ipinatawag niyang Xiaotian ang Thousand Buddha's Fire. 1,000 anino ng Buddha ang nakabalot sa katawan niyang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Sa ilalim ng pag-iilaw ng apoy ng Buddha, ang mapusyaw na berdeng gas ay kumupas ng husto. Ngunit, ito ay kumupas lamang, at ang Thousand Buddha's Fire ay hindi ganap na masusunog ang mapusyaw na berdeng gas. Nang makita ito, naging mas maingat siyang Xiaotian. Maingat siyang lumakad pasulong, at kasabay nito, hinimok niya ang kapangyarihan ng 13 puso ng espada at nagsimulang maramdaman ang pagkakaroon ng Sword of Eternal Night. Habang pinalalakas niya ang higit pang mga puso ng espada, ang kapangyarihan ng mga puso ng espada ay naging mas malakas at mas malakas. Kung ang Sword of Eternal Night ay talagang nasa Death Sword Tomb, tiyak na mararamdaman niya ito. Kaya naman nagpasya siyang Xiaotian na makipagsapalaran sa Death Sword Tomb. Lumipas ang isang araw. Nagdilim ang langit. Ang Death Sword Tomb ay napuno ng bugzo ng malamig na hangin, at ito ay naging mas malakas, tulad ng impyerno sa Underworld. Ang malamig na hangin ay napakalakas kaya't hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata, at maging siyang Xiaotian ay nahihirapang sumulong. Makakahanap lang siyang Xiaotian ng isang sword libing na libingan na matutuluyan ng isang gabi, at maghintay hanggang sa susunod na araw sa madaling araw bago magpatuloy upang hanapin ang Sword of Eternal Night. Ganito ang nangyari sa loob ng ilang araw. Pagkaraan ng ilang araw, nakakita siyang Xiaotian ng maraming magagandang espada, kahit isang heavenly sword, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang Sword of Eternal Night. Habang lumalalim siyang Xiaotian, lumalakas ang hangin, at ang mapusyaw na berdeng gas sa kalangitan ay naging mas makapal at mas makapal. Noong una siyang pumasok sa Sword Tomb, ang mga gas na ito ay mapusyaw na berde pa rin, ngunit habang lumalalim siya, ang mga gas na ito ay madilim na berde, napakadilim na naging itim. Malakas ang kaluluwa niyang Xiaotian, ngunit sa ilalim ng takip ng mga gas na ito, talagang nagkaroon siya ng ilusyon, na parabang napunta siya sa underworld ng impyerno. Gumising ka na. Biglang sumigaw si Tito Ding. Sumabog ang soul si niyang Xiaotian nang pumasok siya sa ilusyon, at nagising siya sa gulat. Pagkagising niya ay nabalot siya ng malamig na pawis. Kung hindi dahil kay Uncle Ding, natatakot akong tuluyan na siyang makulong sa nakakatakot na ilusyon na ito. Medyo naintindihan niyang Xiaotian kung bakit nawala ang mga masters na pumasok sa Sword Tomb. Sa oras na ito, naglabas si Uncle Ding ng bola ng liwanag, na bumalot kay Yang Xiaotian at hindi siya naapektuhan ng ilusyon. Patuloy na sumulong siyang Xiaotian. Sa ikalimang araw pagkatapos na pumasok siyang Xiaotian sa Sword Tomb, sa wakas ay naramdaman niya ang isang malakas na kapangyarihan ng espada. Nagulat siyang Xiaotian. Ang gayong malakas na kapangyarihan ng espada ay dapat na isang banal na espada. Tanging isang banal na espada ang may ganoong kapangyarihan. Sa sandaling ito, mabilis siyang naglakad patungo sa direksyon ng induction, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang malaking libingan. Ang malakas na kapangyarihan ng espada ay nasa libingan na ito. Gayunpaman, tumingin siya sa paligid at nakita niyang walang pasukan o labasan sa libingan na ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ginamit ni Yang Xiaotian ang likas na kakayahan ng kaluluwa ng Black Dragon Martial Soul na pagtatago sa espasyo, tumagos sa libingan, at pumunta sa libingan. Nakita ko ang isang sinaunang kabaong sa loob ng libingan. Ang kapangyarihan ng makapangyarihang espada ay ipinadala mula sa sinaunang kabaong. Bago dumating siyang Xiaotian sa sinaunang kabaong, itinulak niya ang kabaong gamit ang dalawang kamay, at ang mabigat na takip ng kabaong ay dahan-daang itinulak palayo. Nang ganap na nabuksan ang takip ng kabaong, tumingin siyang Xiaotian, at nakita ang isang binata na nakahiga sa sinaunang kabaong. Ang kabilang partido ay nakasuot ng damit ng emperador at isang marangal na espiritu. Kakanyahan. Mayroong isang ganap na maitim na espada sa paligid ng binata, mula sa katawan ng espada hanggang sa scabbard, hanggang sa espada, ganap na madilim, at ang dilim na ito ay iba sa ordinaryong kadiliman. Malamig ang kapangyarihan ng shares. Ang ganitong uri ng kadiliman ay isang matinding kadiliman. Ito ang espada ni Yungay.
Sa pagtingin sa espada noong nakaraang gabi, masaya ang puso ni Yang Xiaotian, at inabot niya ito upang hawakan ito. Ngunit ang mali sa kanya ay halos hindi gumagalaw ang espada ng Yungai. Si Yang Xiaotian ay nagsusumikap na tumakbo ng totoo, ang kanyang katawan ay nagyayabang, at hindi niya ito makuha. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yang Xiaotian. Napatingin siya sa mga kabataan. Kung hindi niya hulaan na mali, ang binatang ito ay dapat na emperor ng Yungai. Malinaw, ang espada ni Yungai ay gustong manatili kay Emperor Yungai. Nang makita ito, sinabi ni Yang Xiaotian, magtiwala ka, susunod ka sa akin sa hinaharap, pakikitunguhan kita pati na rin ang Emperador Yungai. Sa pagsasalita tungkol dito, ang kapangyarihan ng 13 puso ng espada ay lumundag, natakto ng espada ng Yungai Essence. Naapektuhan ng kapangyarihan ng 13 puso ng espada, ang mga tato ay nanatiling hindi gumagalaw, at ang espada ni Yungai, na hindi pa rin nagbabago, ay bumaril ng malakas na madilim na liwanag. Nilamon ng madilim na liwanag ang buong libingan. Nawalan ng liwanag ang lahat ng nasa libingan. Tanging ang 13 puso ng espada ni Yang Xiaotian ang hindi naapektuhan ng madilim na liwanag. Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at muling kinuha ang espada ni Yungai. Sa pagkakataong ito ay hindi na lumaban ang Yungai Sword, at madaling kinuha ni Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa Yungai Sword na ito, si Yang Xiaotian ay mas nagustuhan niya. Ayon sa alamat, hawak ng Emperor Yungai ang espada ni Yungai, at isang espada ang iwinagayway, at si Fang Yuan ay pumasok sa Yungai, lahat ng tao, lahat ng kaluluwa, lahat ay tinakpan ni Yungai, at maging ang Alien Fire ay kailangang takpan ni Yungai. Sa labas, makikita na ang kapangyarihan ng espada ni Yungai. Kaagad, pinino ni Yang Xiaotian ang espada ni Yungai. Dahil sa lakas ng 13 espada, hindi nagtagal, pinino niya ang espada ni Yungai. Inalis niya ang espada ng Yungai, at pagkatapos ay nakakita ng isang sword method sheet sa loob ng kabaong. Ito ay ang Yungai Sword Method. Ang seremonya ay muling tinakpan ng takip ng kabaong, at pagkatapos ay lumabas sa libingan. Pagkalabas ni Yang Xiaotian mula sa libingan, nang siya ay aalis sa Death Sword Mound, biglang, isang misteryoso at mahiwagang boses ang nagmula sa pinakamalalim na espasyo ng Sword Mound. Sa tunog na ito ay walang pinipili, at kinakailangang makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Yang Xiaotian. Biglang lumiwanag ang liwanag ni Ding Yao at binalot si Yang Xiaotian, na naghiwalay sa tunog na ito. Ito ba? Nagulat si Yang Xiaotian. Ito ang boses ng kaluluwa. Sinabi ni Ding Ye, ang isang tinig ng kaluluwa ng kontrol ng tao, kapag na-control ng tunog na ito, ay ganap na mawawala sa sarili, na mas mahirap kaysa sa iyong nakaraang ilusyon. Pagkatapos ay sinabi niya, ang taong nagpapakita ng kaluluwang ito tunog na boses ay napakalakas. Maging ang mga Diyos ay mahirap labanan. Kahit ang mga Diyos mahirap kalabanin. Nakita ni Yang Xiaotian ang marangal na hitsura ni Ding Ye, at nagtanong, paano ang hindi patay at mga Diyos? Ang hirap sabihin. Napaungol si Ding Ye. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang pinakamalalim na bahagi ng Death Sword Mound, nagkaroon ng napakasamang pag-iral. Sino ang taong ito? Ang lahat ng mga master na pumasok sa Death Sword Mound noon ay may kaugnayan sa taong ito. Pumasok na tayo, sabi ni Ding Ye. Nag-isip sandali si Yang Xiaotian, umiling, at nakakalimutan pa rin ito. Nagkaroon ng maraming bagay. Bagamat marami pa siyang na makalangit na bagyo, kailangan niyang panatilihin ang kanyang dugo at harapin ang walang kamatayang Diyos. Bilang resulta, mabilis na lumipad palabas ng Jianzhou si Yang Xiaotian. Ang tunog ay parang buto, at patuloy niyang sinusundan si Yang Xiaotian at nag-drill ng malalim sa kaibuturan ng kaluluwa ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa pagtatanggol sa maskara ni Dinggai, si Yang Xiaotian ay nabigla sa lahat ng paraan, at sa wakas ay lumabas sa Sword Mound. Nang makitang lumabas si Yang Xiaotian mula sa balisang magic apes ni Jianzhou sa labas ng Jianzhou, tuwang-tuwa siya at binati. Anak, okay. Tanong ng demonyong bakulaw. Ayos lang. Umiling si Yang Xiaotian at tumawa, nahanap na ang bagay, umalis muna tayo sa lugar na ito. Napakasama ng Death Sword Mound, ngunit mas mabuting umalis ng maaga. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Kaya naman, kinuha niya ang mga magic apes para humiwalay. Pagkatapos umalis sa Shuyuan, pinag-usapan ni Yang Xiaotian at ng ilang tao ang kanyang naranasan sa Death Sword Mound nitong mga nakaraang araw.
Ang pakikinig kay Yang Xiaotian ay nagsabi na mayroong isang kakilakilabot sa Sword Mound na hindi mas mahina kaysa sa immortalidad, at ang mga Magic Apes ay nagulat. Hindi ba't ang Diyos na walang talo? Noong panahong iyon, ang Panginoon ng Kangshen ay may dalawang pangunahing kaaway, ang isa ay ang dinatatalo na Diyos, at ang isa ay ang walang kamatayang Diyos. May mga nagsabi pa na ang dinatatalo na Diyos ay ang numero unong kaaway ng Panginoon ng Kangshen. Ang walang talo na Diyos ay kayang kontrolin ang lahat ng mga multo at multo sa mundo. Ang mga multo at multo na kinokontrol niya ay walang katapusang pinapatay at walang katapusan. Ang walang talo na Diyos ay hindi na kailangan pang barilin ang sarili. Daan-daang milyong multo at multo lang ang kayang sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi ito dapat ang walang talo na Diyos. Nagulat si Bingyan Qirin, sa oras na iyon, pinutol ng Panginoon ng Kangshen ang kanyang ulo, at tinatakan ang kanyang ulo at katawan sa iba't ibang lugar. Nagulat din ang lahat. Kung ito ay hindi ang undefeated Dark God, kung gayon sino ito? Si Yang Xiaotian ay nasa mabigat na kalooban. Kung ang kabilang partido ay ang undefeated Dark God o hindi, hindi iyon magandang balita. Ang lahat ng mga master na pumasok sa Death Sword Tomb ay dapat na pinatay ng kabilang partido. Ang taong ito ay halatang hindi isang disenteng tao. Kung siya ay isinilang, natatakot ako na ang Kangshen continent ay magdulot ng panibagong madugong ulan. Kinailangan pa niyang magsikap para pagbutihin ang kanyang lakas. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit pa kaysa sa kanyang mga kapantay, siya ay masyadong mahina sa harap ng mga masters ng Divine Realm. Ang Abyss spaceship ay lumipad sa maraming espasyo at lumipad sa Kangshen Academy. Sa sikretong silid ng spaceship, nagpractice si Yang Xiaotian ng Eternal Night Sword Technique sa araw at nilamon ang 9 Heavenly Tribulation Thunder Water at Life Spirit Liquid para magsanay sa gabi. Sa wakas, nang dumating siya sa 10,000 Gods Empire, ang kanyang dugo at chi ay bumagsak sa radius na 10,000 milya. Siyempre, ang kanyang lakas ay umabot na sa tuktok ng ika-10 antas ng Martial Emperor, at maaari siyang makapasok sa Martial Honor Realm anumang oras. Ang mga Martial Emperors ay karaniwang may habang buhay na 200 taon, ngunit sa sandaling makapasok sila sa kaharian ng Martial Honor, ang kanilang habang buhay ay tumataas ng husto, at sa pangkalahatan ay maaari silang umabot sa 500 taon. Kung malakas ang kanilang chi at dugo, maaaring umabot ng 600 o 700 taon ang ilang Martial Honors. Ang limitasyon ng habang buhay ng isang Martial Honor ay 1,000 taon, ngunit halos walang Martial Honor ang maaaring umabot sa habang buhay na 1,000 taon. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa 10,000 Gods Empire, si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling sumugod sa Kangshen Academy, ngunit nakahanap muna ng lugar upang makapasok muna sa kaharian ng Martial Honor. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong nasa larangan ng Martial Honor para lumahok sa pagtatasa ng Kangshen Academy. Matapos mahanap ang isang unmanned na bundok, hiniling ni Yang Xiaotian sa mga demonyong unggoy na protektahan siya. Pagkatapos ay nilamon ang isang makalangit na Sanyuan Purple Gold Peel at nagsimulang magsikap para sa larangan ng Martial Honor. Habang paulit-ulit niyang sinasanay ang Dragon Art, ang Dragon Essence ni Yang Xiaotian ay lumundag sa buong katawan niya. Ang kapangyarihan ng tunay na dragon ay namuo sa kanyang katawan at naging tunay na mga dragon. Sa wakas, nabuo ang isang Dragon Barrier. Lumipas ang ilang araw. Nagkaroon ng bahagyang bitek sa katawan ni Yang Xiaotian. Tulad ng pagtunaw ng yelo at muling pagsilang ng lupa, lumakas at lumakas ang sigla sa kanyang katawan. Ang mga demonyong unggoy ay nagbabantay sa labas, at biglang, ilan sa kanila ang sabay na nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa direksyon ni Yang Xiaotian nang may pagtataka. Nakita ko ang isang serye ng mga kamangha-manghang siyam na kulay na aura ng dragon na tumataas sa kalangitan, at isang malawak na kapangyarihan ng dragon ang umaaligid sa mundo. Maging ang mga demonyong unggoy ay nakadama ng hindi nakikitang presyon. Ito ang pressure mula sa kaluluwa. At palakas ng palakas ang pressure. Ito ay tumagal ng isang araw. Ang siyam na kulay na dragon aura at dragon ay maaaring unti-unting mawala. Nawala ang panggigipit sa mga kaluluwa ng mga demonyong unggoy. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding pagsasanay, sa wakas ay matagumpay niyang nalampasan ang kaharian ng Wuzun. Naramdaman niya ang mayamang tunay na diwa sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tunay na kakanyahan ay naging ilang beses na mas mayaman, at ang kanyang sigla ay bumuti rin ng kamangha-mangha. Ang kanyang habang buhay ay umabot sa 1,000 taon, na siyang limitasyon ng habang buhay ni Wuzun. Nang masira ng Panginoon ng Kangshen si Wuzun, ang kanyang buhay ay 1,000 taon din.
Ang kanyang buhay ay maaaring umabot ng 1,000 taon, salamat sa kanyang malaking dugo. Ito ay tiyak na dahil siya ay nakalusot sa dugo sa isang radius na 10,000 milya, kaya siya ay may habang buhay na 1,000 taon pagkatapos masira ang Wuzun. Matapos masira si Wuzun, ang kanyang katawan ay sumailalim sa malalaking pagbabago mula sa loob hanggang sa labas, maging ito ay lakas o depensa, nagkaroon ng qualitative improvement. Naramdaman niyang Xiaotian ang mga acupoints sa kanyang katawan. Mayroong 1,296 acupoints sa katawan ng tao. Ang mga acupoint na ito ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng katawan ng tao. Karaniwang mahirap maramdaman ang mga ito. Pagkatapos lamang makapasok sa kaharian ng Wuzun madarama ang mga acupoint na ito. Sa ilalim ng pangunawa niyang Xiaotian, ang mga acupoint na ito ay parang maliliit na bituin na nakakalat sa bawat sulok ng katawan, mahinang umaalingaw-ngaw sa mga bituin sa kalangitan. Gayunpaman, ang mga acupoint na ito ay malabo pa rin ngayon, tulad ng walang buhay na mga bituin. Sa pamamagitan lamang ng pagbubukas ng mga acupoint na ito at paglalagay sa kanila ng tunay na asensya maaari itong lumiwanag at maging puno ng sigla. Ang mas maraming acupoints ay nabuksan, mas malakas ang katawan at mas malakas ang sigla. Kung mabubuksan ang lahat ng 1,296 acupoints, makakamit pa nga ng katawan ang immortalidad, ibig sabihin, kahit mamatay ka, hindi mabubulok ang katawan. Gayunpaman, napakahirap buksan ang lahat ng mga acupoint. Ito ay mas mahirap kaysa sa kondensang libu-libong milya ng dugo at chi kapag ikaw ay isang martial emperor. Hayaan na lang ang pagbukas ng lahat ng acupoints, kahit na maaari mong buksan ang 365 acupoints at maabot ang bilang ng Great Jotian, ito ay napakabihirang din. Mayroong hindi mabilang na mga henyo sa buong Kangshen continent. Ang mga makakaabot sa bilang ng dakilang Jotian ay pawang mga halimaw sa mga halimaw. Ang ilang mga henyo na may malakas na tunay na kakanyahan, pagkatapos masira ang martial master, gamitin ang dating malakas na tunay na kakanyahan at dugo upang buksan ang 12 acupoints ng sabay-sabay, na umaabot sa bilang ng maliit na Jotian. Ang ilang mga henyo ay maaari pang magbukas ng 24 na acupoints ng sabay-sabay, na umaabot ng 2 beses sa maliit na Jotian. Siyempre, ito ay napakabihirang. I wonder how many I can open in one go. Napaisip siyang Xiaotian sa kanyang sarili. Sa kanyang kasalukuyang napakalakas na tunay na kakanyahan at dugo, kung bubuksan niya ang mga acupoints ngayon, ito ay tiyak na higit sa 24. Maaaring ito ay 5 beses sa maliit na Jotian, o kahit 6 na beses o 7 beses sa maliit na Jotian. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling buksan ang mga acupoints ngayon. Nabasa niya ang mga tala na iniwan ng kanyang master na si Hongfeng Shenzhou. Kung ang bilang ng mga acupoints na nabuksan sa isang pagkakataon ay maaaring umabot ng 10 beses sa maliit na Jotian, magagawa nitong akitin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang pasiglahin ang katawan, na magiging lubhang mahalaga para sa hinaharap na paglilinang. Kaya naman, maghihintay siya hanggang sa lumakas ang tunay na essence at dugo bago buksan ang acupoints. Kung maaari niyang buksan ang 385 acupoints sa isang pagkakataon at maabot ang bilang ng Great Circulation, kung gayon, ang ulan mula sa langit ay babagsak at papasok sa kanyang katawan, at pagkatapos ay magagawa niyang linangin ang kanyang katawan sa isang antas na hindi makalangit. Sa oras na iyon, kaya pa niyang malimpasan ang walang kamatayang katawan. Tumayo siyang Xiaotian, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad kasama ang demonyong unggoy. Dahil hindi sila nagmamadali sa paglalakbay, paminsan-minsan ay humihinto sila saglit at pumupunta sa restoran upang uminom kapag dumadaan sa ilang lungsod. Gayunpaman, pagkatapos inumin ang alak na tinimpla ng kanyang ama na si Yang Xiao, palagi niyang nararamdaman na ang lasa ng iba pang mga alak ay medyo lumalala. Ang 10,000 Gods Empire ay karapat-dapat na maging unang imperyo ng Kangshen continent. Ito ay lubhang maunlad at makapangyarihan, na may maraming sekta at pamilya. Sa Dragon Empire, bihirang makakita ng malalakas na tao sa larangan ng karangalan sa mga lansangan, ngunit mula nang makapasok sa 10,000 Gods Empire, maraming malalakas na tao sa larangan ng karangalan. Marami pang ang mga sinaunang hayop na mahirap makita sa normal na panahon. Pinaamo ng maraming malalaking pamilya ang mga sinaunang hayop na ito upang hilahin ang kanilang mga karwahe. Ang 10,000 Gods Empire na ito ay puno ng makapangyarihang tao. Maging ang demonyong unggoy ay napabuntong hininga matapos makapasok sa 10,000 Gods Empire. Tumango si Bingyan Qilin at sinabing, sinasabi ng ilang tao na 70% ng mga Diyos sa kontinente ng Kangshen ay nagmula sa 10,000 Gods Empire.
70% ng mga makapangyarihang Diyos sa kontinente ng Kangshen ay nagmula sa 10,000 Gods Dragon Empire. Kahit na ito ay isang pagmamalabas, ito rin ay nagpapakita ng lakas ng 10,000 Gods Empire. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang Tat-Ian sect ay ang pinakamalakas na sekta sa Dragon Empire, ngunit halos anumang supersect sa 10,000 Gods Empire ay kayang durugan ang Tat-Ian sect. Ang Kangshen Academy ay hindi matatagpuan sa Imperial Capital ng 10,000 Gods Empire, ngunit sa isang imperial na bansa na hindi kalayuan sa Imperial Capital. Sa halip na sabihin na ito ay itinayo sa imperial na bansa, mas mabuting sabihin na ang buong imperial na bansa ay ang Kangshen Academy. Dahil sa espesyal na katangian ng Kangshen Academy, ang parisukat nito ay nagtitipon ng mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ng Kangshen Continent araw-araw at bawat sandali. Nang dumating siyang Xiaotian sa Kangshen Academy, madilim na, ngunit ang plaza sa harap ng Kangshen Academy ay abala pa rin sa trapiko, at ang mga makapangyarihang tao mula sa malalaking sekta at pamilya ay dumating sa isang walang katapusang sapa. Sa plaza, maraming malalakas na lalaki ang nag-uusap tungkol sa henyo na mahusay na gumanap sa kamakailang pagtatasa ng Kangshen Academy. Si Yanlong ng pamilya yan ay lumahok sa pagtatasa ng Kangshen Academy ilang araw na ang nakalipas. Hulaan mo kung ano ang resulta. Si Yanlong ang nagtataglay ng Supreme Bone at ng dugo ng Golden Dragon. Oo, siya iyon. Nabalitaan kong sumali siya sa pagtatasa ng Kangshen Academy at nanghuli ng 10,000 mabangis na hayop sa lihim na kaharian. Ano, 10,000? Napasigaw ang lahat. Ayon sa mga regulasyon ng Kangshen Academy, hanggat ang 1,000 mabangis na hayop ng Martial Honor Realm ay tinutugi sa Secret Realm sa loob ng isang araw, ito ay itinuturing na nakapasa sa assessment. Sa parehong kaharian, ang lakas ng mabangis na mga hayop ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga tao. Napakahirap para sa isang Martial Honor Realm na manghuli ng 100 mabangis na hayop ng parehong kaharian sa loob ng isang araw, lalo pa ang manghuli ng 1,000. Gayunpaman, si Yanlong ay nanghuli ng 10,000 hayop. Napakaganda nito. Narinig ko rin na pagkatapos niyang maipasa ang assessment, nagbukas siya ng 32 acupoints sa isang iglap sa araw na bumalik siya. Excited na sabi ng isang malakas na lalaki mula sa sekta. Nang marinig na nagbukas si Yanlong ng 32 acupoints ng sabay-sabay, nagulat muli ang lahat. Nakakamangha na makapagbukas ng 24 acupoints ng dobleng maliit na Jotian ng sabay-sabay, ngunit nagbukas si Yanlong ng 32 acupoints ng sabay-sabay. Dapat mong malaman na ang pagbubukas ng mga acupoint ay nagiging mas mahirap habang tumatagal. Para sa bawat karagdagang acupoint, ang dami ng tunay na kakanyahan at dugo na natupok ay lubhang kamangha-mangha. Nakinig siyang Xiaotian sa talakayan ng lahat, ngunit naalala niya ang disipulo ng pamilyang yan na nakilala niya noong pumasok siya sa Soul Sea para manghuli ng Deep Sea Demon Kun. Ang disipulo ng pamilyang yan na iyon ay tinawag na Yanlong. Sa oras na iyon, tumingin lang siya sa kausap ng 1 segundo, at sinabi ng kausap na gusto niyang dukutin ang kanyang mga mata. Yanlong. Anak pala yun. Naalala rin ni Bingyan Kirin si Yanlong na nakatagpo sa dagat ng kaluluwa. Naalala niya na kailangang hukayin ni Yanlong ang mga mata niyang Xiaotian. Kaya naman, noong batang iyon, hindi maganda ang mukha ni Bingyan Kirin. Huminto rin si Tianqing Lei Python, hunter ng 10,000 mabangis na hayop. Kung ang anak ay kasali sa pagtatasa, maaari siyang manghuli ng 20,000 ulo ng basta-basta. Sa mga salita pa lang ng Tianqing Thunder Python, isang walang prinsipyong boses ang tumunog, Hunter 20,000 heads. Umupo ka Polaka, nasaan ang tanga? Akala ba ninyong mga hanggal na ang pangangaso ang pumatay sa emperador? Nakita ng ilang tao na siyang Xiaotian na ilang mga disipulo ng pamilyang yan ang lumapit at tinitigan sina Yang Xiaotian at Tianqing Thunder Python. Ang mga disipulo ng pamilyang yan na ito ay mga kamay ni Yanlong. Ilang tao ang lumapit kay Yang Xiaotian at ilang tao, at tiningnan si Yang Xiaotian ng masama, nagsasabing, anak, ito ang iyong mga tauhan. Maglakas loob na pag-usapan ang aking anak. Hinayaan mo siyang mabali ang kanyang mga braso, kung hindi, ang iyong Panginoon at alipin ay mabubuhay. Ngunit ngayong gabi, ang mga nakapaligid na Panginoon ng imperyo ay umatras, dahil sa takot na may relasyon sila ni Yang Xiaotian. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may habag, at ang mga magic apes, ngunit ang pamilya yan ay ang behemoth ng kontinente ng Kangshen. Sa Wanling Empire, ito ay ang pagkakaroon ng langit. Sa Wanling Empire, sino ang nang-ahas na magsalita tungkol sa pamilyang yan?
Sino ang maglakas loob na talakayin ang pamilya yan ay hindi, ang matinding putol na mga paa ay naiipit sa lugar. Mas grabe, sira ang pamilya. Ito na ang katapusan ng masasamang pamilya. Sa makatuwid, kapag ang higanti ng pamilya yan ay nasangkot, ang mga Panginoon ng mga pangunahing imperyo ay maingat. Nakinig siyang Xiaotian sa matinding pagpayag kay Chiang Kangalay Python na baliin ang kanyang mga braso, at malamig na sinabi, "Gamulong ka. O, mamatay ka." Nang marinig na talagang ginawa niyang Xiaotian ang ilang matitinding disipulo ng pamilya yan na gamulong, o namatay, lahat ng nasa eksena ay nakahinga. Oo nga, nang marinig ko ito, agad kong pinatay ang marahas, "Anak, hinahanap mo ba ang kamatayan? Alam mo ba kung sino ka? Hindi ko kailangan malaman kung sino ka, tatapakan kita ngayon. Lokarin ang lahat ng iyong Panginoon at mga lingkod. Speaking of which, kailangan mong gawin. Tumigil ka." Sa oras na ito, biglang dumating ang isang pangkat ng mga alagad na nagpapatupad ng batas na nagpatrolya sa Kangshen Academy sa Dikalayuan. "Anong ginagawa mo?" Nang makita ang mga alagad ng pagpapatupad ng batas ng Kangshen College, nakasimangot, ngunit sa huli ay tumigil. Si Liu Yunhui, ang kapitan ng law enforcement team ng Kangshen College, ay lumapit sa disipulo ng pamilya niyan at sinabing, Kangshen College ay inayos na ang mga patakaran. Walang sino man ang makakagawa ng mga bagay sa plaza ng Kangshen College. Huwag kang manggahas na hulihin ka. Liu Yunhui, hindi ka ba nag-o-online para sa akin? Sinong mga mata ang nakita mong ginawa ko ito? Senior ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha, at pagkatapos ay tumitig kay Yang Xiaotian, "Anak, maswerte ka, ngunit pumunta ka sa panig ng hapon, malapit na tayong magkita muli." Pagkatapos magsalita, umalis siya kasama ang kanyang alagad. Tinitigan ng Magic Ape ang alagad ng pamilya ni Yan, at puno ng dugo ang mga mata nito. Sinulyapan ni Liu Yunhui siyang Xiaotian ng ilang tao, at pagkatapos ay umalis kasama ang law enforcement team ng Kangshen Academy. Pagkaalis ni Liu Yunhui, ang mga Panginoon ng nakapalibot na imperyo ay hindi maiwasang tumingin kay Yang Xiaotian ng ilang tao at pinag-usapan ito. Hindi ko alam kung saang imperyo ang batang ito. Kahit saang imperyo, saktan ang pamilya yan, iyon ay ang mamatay. May mga ninuno na umiling. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ng lahat ang asarol ni Yang Xiaotian, at hindi nagtagal ay inilipat ang paksa. Nag-sign up din si Fan Jiafanzi para sa pagtatasa ng Kangshen College ngayon. Siguro kung gaano karaming mabangis na hayop ang maaaring manghuli. Ano, nandito rin ang Fan Jiafanzi. Nang marinig ito ng lahat, isang malakas na kaguluhan ang nagulat. Ang pamilya Brahma ay ang unang pamilya ng Great Vatican Empire. Tulad ng pamilyang yan, ito ang higanti ng kontinente ng Kangshen. Nagmana ito ng 1,000,000 taong gulang na super pamilya tulad ng pamilya ng Vatican. Ang mga alagad ng henyo ay hindi mabilang. Gayunpaman, isang tao lamang ang maaaring tawaging Brahma. May isip kung gaano kahirap maging Brahma. Ang Brahma ng Brahma ay tiyak na kamangha-mangha. Ang pamilya ng Fan. Binasa ito ni Yang Xiaotian. Bago dumating, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Qinglian Sword God ang pinakakahanga-hangang henyo na lumitaw sa nakalipas na 10 taon ng Kangshen Mainland. Binanggit ng isa sa kanila ang Brahma ng pamilyang Fan. "Hinihintay mo ako, pupunta ako para mag-sign up at makilahok sa pagtatasa." Sinabi ni Yang Xiaotian na ang Magic Ape ay medyo tao. Maraming tao ang dapat maging magalang. Kasunod nito, dumating si Yang Xiaotian sa opisina ng pagpaparehistro. Ang Kangshen Academy ay responsable para sa deacon na si Wang Wang, na nakinig kay Yang Xiaotian na nagsabi na gusto niyang mag-sign up upang lumahok sa pagtatasa. Malinaw, si Yang Xiaotian ay magiging uzun. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay mukhang napakabata, at 14 o 5. Kung malagpasan niya si Wu Zun sa edad na 14, tiyak na nakakagulat ito. Dapat mong malaman na ang Van family Vanzi na lumahok sa pagtatasa ilang oras ang nakalipas ay 17 taong gulang. Si Rao ay gayon, ang 17 taong gulang na tagumpay na si Wu Zun ay nakakagulat. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Agad na binuksan niyang Xiaotian ang tunay na elemento, at biglang, isang malakas na hininga ang pinakawalan. Bagamat mahigpit na pinigilan ni Yang Xiaotian ang tunay na yuan at naglabas lamang ng 1.20, ang malakas na kapaligiran ay nagulat pa rin kay Wang Wang at sa mga master ng mga nakapaligid na partido. Wu Zun. Wu Zun talaga ang batang ito. Ilang taon na siya? 14.
Sa edad na 14, si Wu Zun ay bihira sa mundo. Gayunpaman, ang mabilis na paglilinang ay hindi kinakailangang may talento. Maaaring siya ay napakabilis na maaari siyang mapabuti sa pamamagitan ng paglunok ng elixir at langit at lupa na kayamanan. Lahat ng tao sa paligid ko. Matapos kumpirmahin ni Wang Wang na si Yang Xiaotian ay isang martial master, binigyan niya si Yang Xiaotian ng assessment token, itinatak dito ang pangalan ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Xiaotian ang tungkol sa mga panuntunan sa pagtatasa, at pagkatapos ay binuksan ang pinto sa lihim na kaharian na humahantong sa pagtatasa. Sumilip si Yang Xiaotian sa pintuan ng lihim na kaharian. Sa hindi kalayuan, ang alagad niya na si Yan Jun, na hindi nakalakad ng malayo, ay tumingin sa figure ni Yang Xiaotian na papasok sa lihim na kaharian, ang kanyang mukha ay malamig, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay isang martial master. It's okay to be a martial master. Look at his aura just now. It's far worse than our young masters. Ang tunay na essence ng young master natin ay mas malakas kaysa sa kanya. Sabi naman ng isa pang alagad ni Yan, kahit sumali siya sa assessment, baka hindi siya makapasa. Tumango si Yan Jun, maghintay hanggang lumabas ang batang ito sa lihim na kaharian, makikipag-ayos tayo sa kanya. Umalis ang ilang tao. Pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian sa lihim na kaharian, nakarating siya sa isang sinaunang kagubatan. Pagtingin sa itaas, ang primeval na kagubatan ay walang katapusan, at may patuloy na dagandong ng mga mabangis na hayop, at ang malalakas na aura ay nasa lahat ng dako sa kagubatan. Ang mga panuntunan sa pagtatasa ng Kangshen Academy ay napakasimple. Kung maaari kang manghuli ng 1,000 mabangis na hayop sa Martial Honor Realm sa loob ng isang araw, maaari kang makapasa sa assessment. Ang mga mabangis na hayop dito ay may napakalakas na bloodline. Bagamat ang pinakamahina ay ang unang antas ng Martial Honor, kahit na ang unang antas ng Martial Honor ay madaling pumatay sa mga human masters ng ikalawang antas ng Martial Honor. Sa makatuwid, hindi madaling manghuli ng isang mabangis na hayop dito. Kung tungkol sa pangangaso ng 1,000 hayop sa loob ng isang araw, masasabing napakahirap. Biglang, sa isang dagandong, isang malaking itim na haring tigre ang sumugod kay Yang Xiaotian. Ang hari ng tigre na ito ay nakakagulat na ang ikatlong antas ng Martial Honor. Sa pagtingin sa hari ng tigre na lumapit, hindi ito tiningnan ni Yang Xiaotian. Kumaway ang espada ni Yungay sa kanyang kamay. Biglang kumislap ang isang Forever Night Sword. Nang makitang tumaas ang haligi ng dugo, gamulong sa lupa ang ulo ng tigre ng haring tigre na umiyak. Kahit na hindi pa nagbubukas ng butas si Yang Xiaotian, ngunit sa malakas at sobrang totoo na si Yuan Dan ng dalawang Diyos ni Yang Xiaotian, maaari rin niyang patayin ang 4 na sarili ni Wu Zun, 5 o kahit 6 na mabangis na hayop. Nang lumapag ang ulo ng tigre, walang ilaw na pumasok sa kanyang assessment token. Sinuri niya ang panloob na espasyo ng token at nagkaroon ng grupo ng liwanag. Hanggat nangangaso siya ng 1,000 mabangis na hayop, magkakaroon siya ng 1,000 higit pang mga ilaw sa loob ng token, at pagkatapos ay makakapasa siya sa pagtatasa. Nagpatuloy si Yang Xiaotian sa pasulong, at hindi niya itinago ang kanyang hininga at naglakad. Bagamat mayroong 10 mabangis na hayop sa lihim na kaharian, sa kanyang kasalukuyang kapangyarihang labanan at depensa, kahit na sa harap ng nangungunang 10 mabangis na hayop, walang takot. Bago ako maglakad, may nakasalubong akong mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop na ito ay mas mahina kaysa sa hari ng tigre ngayon, ngunit ito ay isang 2 kagalang-galang na estado. Si Yang Xiaotian ay isang espada pa rin at pinapatay ito. Hindi niya ginamit ang Tungtian Sword at Thunder sa loob ng 9 na araw. Hindi rin siya gumamit ng Kangshen Swordsmanship, ngunit ginamit niya ang Yungay Sword Method. Sa mga araw na ito, sa kalsada, isinama na niya ang paraan ng Yungay Sword, at isang hakbang ang layo ay maaaring maliwanagan ng kendo ni Yungay, at pagkatapos ay ang 14 na puso ng espada ay pinalapot. Sa makatuwid, nilayon ni Yang Xiaotian na gamitin ang mga mabangis na hayop na ito upang pasiglahin ang kanyang walang hanggang Night Sword na pamamaraan. Buhayin ang Yungay Kendo. Sa lihim na ito, ang 14 na puso ng espada ay pinalapot. Swords up magpakailanman. Sa ilalim ng espada ni Yang Xiaotian, biglang, ang espasyo sa paligid niya ay nahulog sa gabi ng gabi, at ang hangin ng espada ay lumabas mula sa walang hanggang gabi. Diretsyong tinamaan ang halimaw. Nang lumapag ito sa lupa, ang hininga ay ganap na ganap. Nakita kong natagos ng hangin ng espada ang noo nito. Nang mamatay ang mabangis na hayop na ito, nanlilisik ang kanyang mga mata at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang pagpatay sa gayong mga ulo at isang dulo ay walang lasa,
at mahirap magalit upang makuha ang Yungay Sword Method. Sa makatuwid, inilunsad ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kaluluwa upang mahanap ang grupo ng hayop. At ito ay upang makahanap ng isang malaking isa, hindi bababa sa ilang daang mga ulo. Pumasok ang ibang mga disipulo, iniisip kung paano iiwasan ang grupo ng hayop, ngunit naisip ni Yang Xiaotian kung paano mahahanap ang grupo ng hayop. Ang Kung Fu ay karapat-dapat sa pangangalaga. Matapos patayin ni Yang Xiaotian ang 12-dosenang mabangis na halimaw ng sunod-sunod, sa wakas ay nakatagpo siya ng malaking grupo ng hayop. Ang pangkat ng hayop na ito ay may 3 o 400 hayop, at lahat sila ay pilak moon wolves, silver moon wolves, malakas na pag-atake, mabilis na bilis. Sila ay mga mabangis na hayop sa grupo. Ang pinakamahina sa Yinyu Wolf ay ang 5 respeto, ngunit nakita niyang Xiaotian ang Hobe at sumugod sa grupo ng lobo. Biglang bumuhos ang dugo at ulan. Sa ilalim ng kanyang buong pagsisikap, ang espada ng Yungay ay nasa ilalim ng madilim na liwanag ng katawan ng espada, at ang lahat ng Silver Moon Wolves ay natatakpan ng madilim na liwanag ng espada. Sa pagtatapos ng gabi, hindi niya makita ang 5 daliri, ngunit malinaw na nararamdaman niyang Xiaotian na nakikita niya ang bawat Silver Moon Wolf, at maging ang pag-atake ng bawat Silver Moon Wolf, at nakikita niya ito ng malinaw. Sa gabing ito na walang hanggan, siya ang Supreme Master. At ang kanyang hininga ay tila nawala sa Yungay, ang Yinyu Wolf ay hindi maramdaman ang kanyang pag-iral. Ito ang katakutan ng espada ni Yungay. Madilim na gabi. Walang bisa. Ilog Jian Yungshan. Nympho. Sword opens light. Tinupad niyang Xiaotian ang espada ng Night Sword, gamit ang mga espada, at ang espada ay patuloy na kumikislap sa Yungay. Ang bawat espada ay dapat may isang Silver Moon Wolf na pinapatay. Sunod-sunod na sigaw. Siyang Xiaotian ng paulit-ulit. Sa bawat oras, mayroon akong bagong pagkaunawa kay Yungay Kendo. Ang buong katawan niyang Xiaotian ay isinama sa Yungay Sword Shi, na isinama sa langit at lupa. Kung paanong pinatay niyang Xiaotian ang Yinyu Wolf Group, sa isang lugar sa lihim na sitwasyon, ang Fan Family Van San ay tahimik at isa-isang pinapatay ang mga mabangis na hayop. Hinawakan niya ang Sun Sword, sa ilalim ng espada, ang espada ay parang dagat, at ang mga mabangis na hayop ay patuloy na lumilipad palabas. Nakita ko na sa kanyang katawan, patuloy na kumikislap ang kamangha-manghang espadang Mang. Ito ay siyam na Sword Heart, at siyam na Magic God Sword. Ang puso ng espada ng Diablo ay isa rin sa pinakamalakas na puso ng espada sa mundo. Ang siyam na puso ng espada ay ang pose ng Diyos ng espada. Walang kapantay, at maraming mga henyo ng Kendo ang hindi maaaring i-condensed sa buong buhay nila. Ngunit ngayon, sa mga salita ni Van, muling kumislap ang ika-10 puso ng espada. Oo, ito ang ika-10 Magic God Sword Heart. Sa pagkakataong ito, ang lihim na kaharian ni Fan Wuyan ay gamitin ang mga lihim na hayop para putalasin ang kanyang Kendo at paikliin ang ika-10 Magic God Sword Heart. Sa pagkakataong ito, magagawa kong i-condense ang ika-10 Magic God Sword Heart. Matigas ang mga mata ni Fan Wuyan. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Kung kaya niyang i-condense ang ika-10 Magic God Sword Heart, magagawa niyang maalarma ang mga senior executive ng Kangshen Academy at mabigla ang quartet. Kung kaya niyang i-condense ang ika-10 Magic God Sword Heart, baka maramdaman niya ang God Shadow Sword ng Kangshen Academy at masakop ang mga Diyos ng mga Diyos. Sa ilalim ng kanyang tuloy-tuloy na espada, ang kanyang ika-10 demonyong espada sa kanyang katawan ay naging mas matibay. Ang kanyang katawan ay lumalakas, at maraming mga alagad sa lihim na sitwasyon ang naalarma. Ito ay ang Brahma at Brahma, nais niyang pagsamahin ang ika-10 Magic God Sword Heart. Ano, i-condense ang ika-10 Magic God Sword Heart. Lumabas ang balita na maraming alagad sa mga lihim ang nagulat. Malalampasan ba ni Fan Wuyo ang mga Diyos? Walang mga disipulo ang makakapag-condense ng ika-10 puso ng espada sa sandaling makapasok sila sa Kangshen Academy. Kung itinakda ni Fan Wuyan ang ika-10 puso ng demonyong espada, sa mata ng lahat, tiyak na sinisira nito ang record ng Kangshen Academy. Matapos patayin ang daan-daang Silver Moon Wolves, nagsimulang hanapin ni Yang Xiaotian ang susunod na grupo ng mga hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng isa pang grupo ng mga bakal na hayop na langgam. Ang mga hayop na langgam na bakal ay natatakpan ng baluti na bakal. Hindi man sila kasing bilis ng mga Silver Moon Wolves, nakakamangha ang kanilang depensa.
Muling pinaandar niyang Xiaotian ang Sword of Eternal Night. Ginamit niya ng husto ang sword technique ng Eternal Night. Pagkatapos niyang manghuli ng ikatlong pangkat ng mga hayop, sa wakas ay nagsimulang kumislap ang ika-14 na puso ng espada. Nang mahuli niya ang ika-4 na pangkat ng mga hayop, ang ika-14 na puso ng espada ay naging mas matatag. Sa pangangaso sa ika-5 pangkat ng mga hayop, ang ika-14 na puso ng espada ay sa wakas ay tumigas. Sa sandaling ang 14 na puso ng espada ay tumigas, ang lupa ay yumanig, ang mga bundok ay gumuho, at ang buong lihim na espasyo ay nanginginig. Sa itaas ng lihim na espasyo, may mga Diyos na yumuyuko, lumitaw ang mga ilog ng espada, at bilyon-bilyong sinag ng espada ang nilamon at niluwa, at lahat ng uri ng kakaibang phenomena ay lumitaw. Ang kapangyarihan ng 14 na puso ng espada ay tumagos pa sa lihim na espasyo. Kahit na ang pinakamataas na pagbabawal sa lihim na espasyo ay hindi mapigilan ang kapangyarihan ng 14 na puso ng espada. Isang serye ng nakakatakot na sword chi ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng plaza ng Kangshen Academy. Sa sandaling ito, nakita ng lahat ang sword chi na yumanig sa mundo. Tinakpan ng liwanag ng sword chi ang lahat ng liwanag sa mundo. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig sa plaza ng Kangshen Academy ay hindi makapaniwalang tumingin sa nakakatakot na sword chi. Anong nangyayari? Paanong nakalabas ang nakakatakot na sword chi sa Secret Realm? Sino ito? Sinong alagad ang may kakilakilabot na sword chi power? Sa sandaling ito, sa pinakamalalim na espasyo ng Kangshen Academy, binuksan ng lahat ng pinakamataas na nilalang ang kanilang mga mata. Sa kabisera ng 10,000 gods, ang lahat ng pinakamataas na Panginoon ay tumingin sa direksyon ng Kangshen Academy dahil sa gulat. Si Chen Jing, ang dean ng Kangshen Academy, ay nagninilay ng malalim sa akademya, na nauunawaan ang pinakamataas na sining ng espada. Bigla niyang naramdaman ang umaalon na sword energy ng Secret Realm at nagulat din siya. Suriin mo kaagad. Alamin kung sino ang nakaintindi ng napakagandang sword energy. Biglang tumayo si Chen Jing at nag-aalalang sinabi sa mga master sa paligid niya. Sa kabisera ng Imperial, si Yan Senador, ang ninuno ng pamilyang Yan, ay tumitig din sa kamanghamanghang sword energy sa kalangitan sa itaas ng Secret Realm na may nakakapasong tingin, at hiniling sa kanyang mga tauhan na mabilis na suriin kung sino ang naging sanhi ng kamanghamanghang enerhiya ng espada. Nag-utos din ang mga ninuno ng ibang super sect. Sa lihim na kaharian, sa sandaling pinalapot ni Yang Xiaotian ang 14 na puso ng espada, pinalamutian din ni Fan Zifan Wuyan ang ika-10 puso ng espada ng demonyo. Biglang, ang enerhiya ng espada ay sumugod sa kalangitan, at ang kapangyarihan ng mga Diyos ng demonyo ay gumalaw sa hangin at mga ulap. Ang kapangyarihan ng 10 puso ng espada ng demonyo ay nagdulot din ng matinding panginginig ng boses sa lihim na kaharian. Sa paligid ng katawan ni Fan Wuyan, ang mga anino ng mga higanteng demonyo ay namuo, at ang mga anino ng mga sinaunang Diyos ay namumulaklak ng mga layer ng banal na liwanag. Iba't ibang kakaibang phenomena ang lumitaw din sa kalangitan sa itaas ng lihim na kaharian. Sa lihim na kaharian, ang lahat ng mga disipulo na lumahok sa pagtatasa ay nagulat sa iba't ibang kakaibang pangyayari na dulot ni Fan Wuyan. Ang ika-10 puso ng espada. Pinalapot talaga ni Fan Wuyan ang ika-10 puso ng espada. At ito ang pinakamalakas na puso ng espada, ang puso ng espada ng Diablo. Sa edad na 17, pinakondense niya ang 10 di matatalo na puso ng espada. Kamangha-mangha at hindi magagapi. Ang pamilya ng Fan ay bubuo ng walang katulad na mabangis na dragon. Nagulat ang mga alagad sa lihim na kaharian. Dahil hinarangan ni Yungay ang hininga ni Yang Xiaotian, hindi naramdaman ng mga disipulo sa lihim na kaharian ang hininga ni Yang Xiaotian. Bilang karagdagan, pinalamutian ni Yang Xiaotian ang ika-14 na puso ng espada at sabay-sabay na pinalamutian ni Fan Wuyan ang 10 puso ng espada. Sa makatuwid, maraming mga disipulo sa lihim na kaharian ang nag-isip na ang mga kakaibang phenomena sa lihim na kaharian kanina ay dulot ng lahat ng Fan Wuyan. Hindi nagtagal, natanggap ni Chen Jing, Yan Senador at iba pa ang ulat. Ano, si Fan Wuyan ng pamilyang Fan ay nagpalapot sa ika-10 sword heart ng Diablo sa Secret Realm. Nagdulot ito ng iba't ibang kakaibang phenomena. Nagulat si Chen Jing nang marinig niya ito. Oo, din. Nakita ito ng lahat ng mga disipulo sa lihim na kaharian, ito ay ganap na totoo. Si Pang Fei, ang pinakamataas na elder ng Kangshen Academy, ay nasa sabik na nagsabi, si Fan Wuyan ay nagpalapot ng 10 magic sword heart sa edad na 17. Isa lamang itong himala ng aking Kangshen continent. Nagulat din si Chen Jing at tuwang-tuwa na tumawa,
ang Kangshen Academy ay gumawa ng isang walang katulad na henyo sa espada. Ito ang kapalaran ng aking Kangshen Academy at ng aking Kangshen Continent. Nang marinig ni Yan Senador, ang ninuno ng pamilyang yan, ang balita, puno rin siya ng damdamin, ang pamilya ng Fan ay gumawa ng isa pang mabangis na dragon. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang pamilya ng Fan ay gumawa ng isang Fan Ming. Kalaunan ay naging henerasyon ng mga Diyos ng espada si Fan Ming. At ngayon, isa pang Fan Wuyan ang lumitaw. Matapos ay condensed niyang Xiaotian ang ika-14 na puso ng espada, hindi na siya muling nanghuli ng mga hayop, ngunit naupo sa isang lugar na hindi nakatira, at ginamit ang kanyang puso upang kontrolin ang kapangyarihan ng 14 na puso ng espada. Sa ilalim ng kanyang paghihimok, ang kapangyarihan ng 14 na puso ng espada ay patuloy na nag-evolve, na nagiging iba't ibang sword chi sa paligid ng kanyang katawan. Ang sword chi ay parang dagat, at pagkatapos ang sword chi ay namuo na parang bundok, at maging ang sword chi ay naging isang kontinente. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 14 na puso ng espada, milyon-milyong sword chi ang naging lahat ng bagay sa mundo. Biglang nawala ang milyon-milyong sword chi. Upang maging tumpak, hindi ito nawala, ngunit pinagsama sa mundo. Kapag nagsanib ang milyon-milyong sword chi sa mundo, maaari nilang patayin ang mga tao nang hindi nakikita. Maaari pang ang patayin niyang Xiaotian ang kalaban sa isang pag-iisip lang. Ito ang katakutan ng kapangyarihan ng 14 na puso ng espada. Kapag ang 14 na mga puso ng espada ay na-condensed, magkakaroon sila ng hindi mahuhulaan na kapangyarihan. Bukod dito, ang kapangyarihan ng 14 na puso ng espada ay maaaring bumuo ng isang sword armor na sumasaklaw sa katawan at maaari pang maging immune sa sword chi attacks ng malalakas sa parehong kaharian. Halimbawa, si Yang Xiaotian ay nasa Venerable Realm na ngayon at maaaring baliwalain ang sword chi attacks ng lahat ng malalakas sa Venerable Realm. Ito ang hindi magagapi na kapangyarihan ng 14 na puso ng espada. Kung paanong si Yang Xiaotian ay patuloy na nagbabago ng kapangyarihan ng 14 na puso ng espada, hindi niya namamalayan na pumasok siya sa lihim na kaharian sa loob ng isang araw, at pagkatapos ay ipinadala ng lihim na kaharian. Pagkalabas, pumunta si Yang Xiaotian kay Wang Wang, ang dekan na namamahala sa pagpaparehistro, at kinuha ang dating assessment token para suriin ni Wang Wang. Binuksan ni Wang Wang ang assessment token space at nakakita ng 1,434 na light balls. Nang makitang si Yang Xiaotian ay nanghuli ng 1,434 na hayop, ngumiti siya at tumango kay Yang Xiaotian, na nagsasabing, "Binabati kita, nakababatang kapatid, nakahuli ka ng 1,434 na hayop at matagumpay na nakapasa sa pagtatasa." Naging martial master si Yang Xiaotian sa edad na 14. Nang mag-sign up siya, nakuha niya ang atensyon ng maraming masters. Ngayon nagulat silang lahat nang makitang talagang makapasa si Yang Xiaotian sa assessment. Kung tutuusin, ang kakayahang manghuli ng higit sa 1,400 na hayop sa isang araw ay sapat na upang patunayan na ang kapangyarihang panlaban ni Yang Xiaotian ay hindi pangkaraniwan. Pagkatapos, ibinigay ni Wang Wang kay Yang Xiaotian ang identity card ng inner disciple ng Kangshen Academy at binansagan ang pangalan ni Yang Xiaotian sa identity card. Ngumiti siya kay Yang Xiaotian at sinabing, "Little brother, magiging disipulo ka na ng Kangshen Academy ko simula ngayon. Ikaw din ang pinakabatang disipulo ng Kangshen Academy ko. Congratulations!" Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam. Kinuha ni Yang Xiaotian ang ID card at ngumiti kay Wang Wang, "Salamat, senior brother." Pagkatapos, binigyan ni Wang Wang si Yang Xiaotian ng isang kwaderno at ipinakilala ang ilang mga tuntunin at kondisyon ng Kangshen Academy ng detalyado, na napakasigla. Nagpasalamat si Yang Xiaotian at binigyan siya ng isang bag ng mababang uri ng mga spirit stone. Kinuha ito ni Wang Wang at tiningnan ito, at mas masayang ngumiti, sinabi kay Yang Xiaotian na puntahan siya anumang oras kung mayroon siyang anumang bagay sa hinaharap. Si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling pumasok sa Kangshen Academy, ngunit umalis sa plaza kasama si Mo Yuan at iba pa. Kahit na siya ay isang disipulo ng Kangshen Academy, ayon sa mga regulasyon ng Kangshen Academy, ang mga panloob na disipulo ay hindi pinapayagan na magdala ng mga gwardya at tagasunod sa akademya, kaya nagplano siyang bumili ng isang mansyon sa Wanshan Imperial Capital. Sa hinaharap, si Mo Yuan, Manfang at iba pa ay titira at magsasanay sa mansyon ng Wanshan Imperial Capital. Ang Kangshen College at Emperor Wan ay hindi kalayuan, maginhawa para sa pakikipag-ugnayan. At sa hinaharap, ang kanyang pamilya ay dumating sa Wanlian Empire.
Nang dumating si Yang Xiaotian sa emperador, nalaman din niya na ipinasa ni Yang Xiaotian ang balita ng pagtatasa ng Kangshen Academy. Matapos malaman ang balita, lumubog siya, ang batang ito ay nakapasa sa pagtatasa. Si Yang Xiaotian ay pumasa sa pagtatasa at naging mga disipulo ng Kangshen College. Kung gusto nilang magsimula dito, mayroon silang lahat ng uri ng pag-aalinlangan. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian at ang mga Magic Apes ay naglalakad patungo sa pinakamalaking Chamber of Commerce sa Empire of the Gods. Matapos dumaan sa mortal na restaurant, nakita kong lahat sila ay mga bantay ng pamilya Brahma sa loob at labas, sunod-sunod na patong-patong. Sa restaurant, may tawanan. Sa restaurant, isang 17 anyos na binata ang napapaligiran ng lahat at nataranta. Iyon ay ang Fanzi-san ay hindi nakaimik. Sinabi ni Barn Fang, narinig ko na ang misteryong pangitain ay binanggit sa pamamagitan ng pag-condense niya ng 10 demonyong espada. Ang mga ninuno ng lahat ng partido. Dapat ay isinama niya ang buong mortal restaurant. Ang mga super family disciples na ito ay palaging gustong mag-clear ng field at dominanti. Si Bingyan Kirin ay medyo hindi masaya. Ang tagapangalaga ng pamilya ng Fan ay hindi lamang pinanatili ang mga pasukan at labasan ng restaurant, ngunit pinananatili pa rin ang kalye sa harap ng restaurant. Nang dadaan si Yang Xiaotian sa harap ng restaurant, pinigilan ng isang gwardya ng pamilya Fan si Yang Xiaotian, hindi makatwiran ang kalsadang ito, at ilan sa kanila ang nagmumula sa ibang kalye. Kahit na ang Van Family Guard ay magalang, ang kanyang tono ay hindi mapag-aalinlanganan. Maglakad mula sa ibang mga kalye. Isang Fanjia Guard sa distrito ng Muzo ang tila nagmaneho sa kanila, at hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay namula, pinapabayaan mo ba kaming lumihis? Ang tagapagtanggol ng Fanjia na nakakita sa mga ninuno ng Mahika ay namula sa magkabilang mata, at sinadya nitong gawin ito. Malamig niyang sinabi, sa pamamagitan ng paglihis, ito ay mas mabuti kaysa mawala ang kanyang buhay. Pinapayuhan kita na lumihis. Isang likuan sa kalye sa tabi ng gilid, may ilang daang metro ang kalsada. Sa oras na ito, sa restaurant, pinapasaya ni Fan Wudong at ng mga master ng Van family ang alak. Binabati kita sa record ng Kangshen Academy ng walang mga salita, at sa edad na 17, nagpa-condensed ako ng 10 puso ng espada. Ngumiti ang matanda sa Van family arity. Sa edad na 17, nakapasa siya sa pagtatasa ng Kangshen Academy. Talagang siya ang pinakabatang disipulo ng Kangshen College. Tumawa ang isa pang nakatatandang Vatican ng Van Familia. Sheng Lao, ngayon lang ako nakatanggap ng balita. May isang taong nagngangalang Yang Xiaotian, 14 na taong gulang, at ngayon ay pumasa sa pagtatasa ng Kangshen Academy. Sa oras na ito, sinabi ng disipulo ng pamilya Van na si Van Weihao. Ano? 14 na taong gulang. Sa sandaling sinabi ni Van Wei, nagulat ang master ng Fan sa eksena. Noong una, inakala ng lahat na hindi nakaimik si Fan na sumali sa Kangshen Academy sa edad na 17, na sumire sa record ng Kangshen Academy. Hindi ko inaasahan ang isang 14 na taong gulang. Ito ay hindi inaasahan kahit na hindi nagsasalita. Oo, 14 na taong gulang na siya. Sinabi ni Fan Weihao, gayunpaman, nanghuhuli siya ng 1,434 na mabangis na hayop. Ang elder ng Van family arity ay tumawa, tanging pangangaso at pagpatay ng higit sa 1,000 mabangis na hayop. Ang gayong lakas ng labanan, isang mahinang grupo, ay malayo sa hindi makapagsalita. Si Fan Wuyan ay nangangaso ng higit sa 27,000 mabangis na hayop. Halos 20 beses na. Ang isa pang nakatatandang elder Fan Qing ay tumawa, kung walang espada na walang espada, tinatansya niya na hindi siya makaimik. Sa sandaling ito, biglang, nagkaroon ng nagtatampo na pagkabigla sa labas ng pinto ng restaurant at ang guard of Fanjia. Ang mga masa sa mga restoran ay hindi inaasahan. Ang ilang mga tao ay maglakas loob na gawin ang mga bantay ng kanilang Brahma. Labas tayo at tingnan natin. Tumayo si Fan Wuyan. Nagtataka siya kung sino ang nang-ahas na gawin ang mga bantay ng Brahma. Zheng family ba ito? Yan family pa rin. O ito ba ay bahay ng Diyos? Hindi nagtagal, lumabas si Fan Wuyan at ang iba pa sa restaurant. Pagdating nila sa pintuan ng restaurant, nakita nilang tumabi ang mahigit 12 gwardya ng Brahma na nagbabantay sa pintuan ng restaurant. Nakita ni Fan Weihao na si Yang Xiaotian iyon, na medyo nagulat, ikaw. Malinaw, nakilala niya si Yang Xiaotian. Siya si Yang Xiaotian. Hindi siya nakaimik kay Van, at kay Van Qing. Si Fan ay hindi nakaimik, at si Fan Qing at iba pa ay bumagsak kay Yang Xiaotian, na labis na nagulat.
Ikaw ang 14 na taong gulang na batang lalaki na nakapasa sa Kangshan College ngayon. Sinuri ni Fan Huyan si Yang Xiaotian, ang kanyang ekspresyon ay mayabang, gayunpaman, matapang ka at nangangahas na saktan ang bantay ng aking broma. Ang elder ng Van family Arity ay tumingin kay Yang Xiaotian na interesado, sinabing, tinatawag ka bang Yang Xiaotian, tama? Interesado ka bang sundan kami ni Brahma? Walang interes. Umiling si Yang Xiaotian. Malamig ang mukha ni Fan Huyan, sa tingin mo lahat ay kwalipikadong sumunod sa akin, anak, kung hindi mo man lang mahawakan ang aking espada, hindi ka man lang kwalipikadong maging alipin ko. Sa pagsasalita tungkol dito, ang hintuturo at gitnang daliri ay magkasama sa gitnang daliri, upang sumangguni sa espada, iwinagayway. Biglang, binombo ng kamangha-manghang sword shi pillar si Yang Xiaotian. Ang espada ay gumugulong, tulad ng kulog ng langit, pati na rin ang Ice God Arrow, na lubhang matalim. Nang makitang may espada ang kalaban, hindi man lang hinihimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 14 na puso ng espada, at maging ang Shilongju ay hindi nagudyok, ngunit hinayaan ang kabilang partido na saktan ang kanyang sarili. Aba! Isang pagkabigla. Nakita ko ang espada ni Fan Huyan na tumama kay Yang Xiaotian. Banayad na shot. Si Yang Xiaotian ay nakatayo doon, ang tato ay nanatiling hindi gumagalaw, walang anumang pinsala, at kahit na hindi umatras sa 1 pulgada. Hindi nakaimik si Fan. Tumingin siya sa dibdib ni Yang Xiaotian. Ngayon lang siya nandoon, at ni hindi man lang nag-iwan ng bakas ng sword marks. Hindi pa banggitin ang mga marka ng espada, hindi man lang nilukot ni Yang Xiaotian ang kanyang damit. Napakaganda ng kalidad ng mga damit na ito. Nagulat din sina Fan Qing, Fan Cheng at iba pa sa Fan family. Ngayon lang ang kapangyarihan ng espada ni Fan Huyan, lahat sila ay napatingin sa kanila. Bagamat si Fan Huyo ay isa lamang casual na espada at ginugol lamang ang 10% ng kanyang lakas, ngunit sa kanyang mga kapantay, kaya niyang tanggapin ang kapangyarihan ni Vanze. Not to mention na ang Sanzi sword ay hindi nasaktan. Matapos hindi makapagsalita si Fan, sinabi niya, no wonder it's so arrogant, daring is still strong, but don't be proud, ngayon lang kapangyarihan ko. Tignan mo ngayon lang yung portion ng espada ko, hinayaan kitang umalis. Tara na. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Pagkatapos magsalita, bumalik sa restaurant at ipagpatuloy ang pag-inom. Simula nang kumuha ako ng espada, kinuha mo rin ako ng espada. Biglang sabi ni Yang Xiaotian. Hindi nakaimik si Fan. Kung hindi mo man lang makuha ang espada ko, wala kang qualifications para maging alipin ako. Sinabi ito ni Yang Xiaotian, at pinalitan ng parehong dobleng daliri ang espada at tumama. Biglang, ang espada ay parang dagat, at lilipat ito sa mundo. Ang lahat ng Van family rogged around ay nakaramdam lamang ng nakakagulat na espada. Nagulat si Brahma. Hindi ko naisip. Ainal-alaya ng buong katawan. Lumitaw sa likuran niya ang mga anino ng mga Diyos. Ang kanyang katawan. Ito ay eksakto ang Sanskrit merito ng Brahma. Ito rin ang pinakamalakas na kasanayan ng pamilya ng Fan. Kung ang Sanskrit magic skill ay nilinang hanggang sa rurok, ito ay makakapag-condense ng 10,000 Sanskrit. Ang mas maraming Sanskrit na ito ay nag-condensed, mas malakas ang depensa nito. Kung kaya nitong i-condense ang 10,000 Sanskrit, ang depensa nito ay walang talo. At si Fan Huyan ay nakapag-condense ng 1,000 Sanskrit. Kamangha-manghang pag-condense ng 1,000 Sanskrit sa larangan ng martial honor. Walang sinuman sa nakaraan ng pamilyang Fan ang makakapag-condense ng 1,000 Sanskrit sa larangan ng martial honor. Boom! Nang protektahan ng Sanskrit na sandata ng Sanskrit ni Fan Huyan ang kanyang katawan, ang sword energy ni Yang Xiaotian ay tumama sa armor ng kalaban. Ang baluti ay kumikinang ng maliwanag. Naramdaman lang ni Fan Huyan ang napakalakas na puwersa na paulit-ulit na nagtulak sa kanya pabalik. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Sa wakas, kinatok niya ang pinto ng restaurant at umatras sa isang sulok ng restaurant, natama ng halijing bato, na naging sanhi ng pagbagsak ng restaurant. At ang 1,000 Sanskrit sa kanyang katawan ay parang mga kandila sa hangin, na parang anumang oras ay hihipan na. Ang mga eksperto ng pamilyang Fan ay tumingin kay Fanzi na napabalikwas sa isang sulok ng restaurant, at nabigla at natahimik. Maging si Fan Weihao ay natigilan. Hindi lamang ang mga eksperto ng pamilyang Fan ang natulala, kundi maging si Fan Huyan, ang Fanzi ng pamilyang Fan.
Siya ang Fanzi ng pamilya ng Fan, ang pinakamalakas na disipulo ng pamilya ng Fan sa loob ng 1,000 taon, ngunit binalikan siya ng hindi kilalang batang lalaki. Mukhang hindi mo man lang makuha ang espada ko. Nang natigilan si Fan Wuyan, ang boses ni Yang Xiaotian ay tumunog. Hindi man lang kumuha ng espada. Ano yun? Wala kang mga kwalifikasyon para maging alipin ni Yang Xiaotian. Ang pangit ng mukha ni Fan Wuchi. Ang kanyang twin top gods ang may pinakamataas na Supreme Soul. Siya ay hindi matatalo mula noong siya ay bata. Ang kanyang mga kapantay ay hindi pa nakakaharap ng mga kaaway. Not to mention the opponent, rare people can take his sword. Kaya naman mula pa noong bata siya ay ipinagmamalaki na niya. Gayunpaman, ngayon lang siya naitaboy ng espada ni Yang Xiaotian. At ang kabilang partido ay 14 na taong gulang pa. Mahigpit ang kamao ni Fan Wuyan, napakalaki ng kanyang mukha, at tumayo siya, kaya umalis si Yang Xiaotian nang hindi ito mahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pamilya Van na si Taishang Van Cheng ay lumapit kay Fan Wuyan at sinabing, ngayon lang ay nagmamadali, hindi ka pa handang maitaboy ng kabilang partido. Yang Xiaotian, tiyak na hindi mo kalaban. Sinabi rin ni Fan Qing, sinabi ni Cheng brother na oo. Kung hinihimok mo ang kapangyarihan ng nangungunang 10 mga espada ng Diablo, si Yang Xiaotian ay hindi maaaring maging kalaban mo. At ang espada ngayon ay 10% na lakas lamang, Yang Xiaotian ngayon lang, ang espada ay dapat ang kanyang buong espada. Bukod dito, hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng iyong dalawang nangungunang Diyos, lalo pa ang kapangyarihan ng iyong pinakamataas na martial arts at soul ring. Kung hindi, hindi man lang mapupulot ni Yang Xiaotian ang iyong espada. Naka-attach din ang ibang Fanjia Masters. Habang nakikinig kay Fan Cheng, mga salita ni Fan Qing, unti-unting bumawi ang mga mata ni Fan Wuyan. Huminga siya ng malalim at sinabing, tama, susubukan ito ng bagong disipulo ng Kangshen College. Sa oras na iyon, matatalo ko siya. Tumingin siya sa direksyon ng pag-alis ni Yang Xiaotian, at sinabing, Yang Xiaotian, kung gayon, sana ay maaari kang kumuha ng espada gamit ang kapangyarihan ng aking nangungunang 10 Magic God Swords. Sinuri ni Fan Qing ang mga disipulo at gwardya ng pamilya Fan sa pinangyarihan, at seryosong sinabi, bawal magsabi ngayon ang lahat. Kung sino man ang maglalakas loob na sabihin ang bagay na ito ngayon, puputulan ko ang dila kung kanino. Narinig ng mga disipulo ng pamilya Fan na lahat sila ay malamig. Alam ng lahat na hindi biro si Fan Qing. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, pumunta siya sa Emperor Chamber of Commerce kasama ang mga Magic Apes. Ang Emperor Chamber of Commerce ay ang unang Chamber of Commerce ng Wanlian Empire at ang pinakamakapangyarihang chamber ng Chamber of Complex sa Kangshen Mainland. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Kamara ng Komersyo, ang Kamara ng Komersyo ay napakagulo, at ang kanyang mga ulo ay umaangat. Bagamat maraming tao ang inaasahan na makakakita ng napakaraming tao, labis na nagulat pa rin si Yang Xiaotian. Dapat mong malaman na ang mga Super Chamber of Commerce tulad ng Donghuang Chamber of Commerce ay hindi mura, at isang hamak na bagay ay higit sa 10,000 yuan. Ipinakita ni Yang Xiaotian ang identity card ng Kangshen College. Oo naman, nalaman ko na si Yang Xiaotian ay isang disipulo ng Kangshen College. Ang Kamara ng Komersyo ay napakasigla. Nang malaman niyang bibili ng mansyon si Yang Xiaotian, ipinakilala niya si Yang Xiaotian. Pagkatapos makinig sa Shanghui, sumimangot si Yang Xiaotian. Bagaman hindi masama ang dosenang mga bahay na ipinakilala ng kabilang partido, hindi nila natutugunan ang kanyang mga kinakailangan. May iba pa bang mansyon? Tanong ni Yang Xiaotian, gusto kong maging mas malaki. Ito ang consistent hobby niya na bumili ng mansion. Dapat itong malaki, mas malaki, mas malaki, mas malaki, mas komportable. Ang pakikinig kay Yang Xiaotian ay nagsabi na ito ay malaki, ang Kamara ng Komersyo ay nag-alinlangan at sinabing, may isang mansyon, ito ay napakalaki, ngunit ang presyo ay hindi mura, ito ay ang mansyon ng mga Diyos. Ang mga Diyos ng mga Diyos. Nang marinig ito ng Magic Ape, nagulat siya, mabenta ba ang mansyon ng mga Diyos? Oo, ang mga Diyos ng mga Diyos ay nagbebenta, ngunit nagsimula itong ibenta kahapon. Tumango ang Chamber of Commerce. Ipinaliwanag ng Magic Ape kay Yang Xiaotian, ang mansyon ng mga Diyos ay ang mansyon ng Panginoon ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Ang Panginoon ng Diyos. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Panginoon ng Kangshen ay nahuhuli, at maraming kamanghamanghang henerasyon ang lumitaw sa bawat panahon ng Kangshen. Halimbawa, ang Panginoon ng mga Diyos, ang Hari ng Diyos, ang ninuno ng hayop, ang undead na masamang paggalang, ang madilim na dragon, ang tatlong Diyos ng espada, ang bangkay ng demonyo.
Ang Panginoon ng mga Diyos ay talagang ang pinakakahanga hangang isa-100,000 taon na ang nakalilipas. 100,000 taon na ang nakalilipas, siya at ang walang kamatayang masamang paggalang ng walang kamatayang Diyosa ay ang mga karakter ng parehong panahon, ngunit kahit na ito ay isang undead na masamang paggalang, siya ay matatalo ng pinuno ng mga Diyos. Ang kapangyarihan ng hindi kamatayan ay hindi mapag-aalinlanganan. At ang walang kamatayang masamang paggalang sa walang kamatayang Diyosa ay hindi mas mahina kaysa sa walang kamatayang kamatayan. Sa taong iyon, ang undead na masamang paggalang ay nagdulot ng isang bagyo at dugo, hindi mabilang na mga ninuno ang naging mga patay na espiritu, at lahat ay natakot, at kahit ang pinto ay hindi nang ahas na lumabas. Nang malapit nang bumaril si Kang Xiong, hinamon ng isang binata ang walang kamatayang masamang paggalang sa mga Diyos gamit ang espada ng mga Diyos, at ang dahilan ng pagbagsak ng baba ng lahat ay ang walang kamatayang masamang paggalang ay natalo. Ang binatang ito ay ang Panginoon ng Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mansyon ng mga Diyos ay mansyon ng mga Diyos ng mga Diyos. Sino ang nagtiwala sa iyong Chamber of Commerce na ibenta ang mansyon ng mga Diyos? Hindi maiwasang magtanong niyang Xiaotian. Umiling ang Kamara ng Komersyo, ang pagkakakilanlan ng customer, hindi namin ito mailalabas, ngunit makatitiyak ka na ang pagbebenta at mga pamamaraan ng tirahan ng mga Diyos na ito ay tiyak na legal. Tumango siyang Xiaotian, ang Donghuang Chamber of Commerce ang pinakamakapangyarihang Chamber of Commerce sa mainland ng Kangshen, at matitiyak ang kredibilidad. Ilang mga espiritual na bato ang ibinebenta. Hindi mapigilan niyang Xiaotian ang kanyang puso. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Maraming eliksir ng mga Diyos, ang mga espiritual na puno ay itinanim ng mga Diyos, at ang mga materyales na ginamit sa mga bahay ay ang lahat ng nangungunang materyales sa kontinente ng Kangshen, kaya ang presyo ay napakataas. Nag-alinlangan ang Kamara ng Komersyo. 10 bilyong yuan sa espiritual na bato. 100 bilyon. Si Bingyan Kirin, ang kidlat na sawa, na sumisira sa mga ninuno ng mahika, ilang mga tao ang halos mag-spray ng mga inumin ilang araw na ang nakakaraan. Pati ang Magic Ape ay nagulat. Ano ang konsepto ng 10 bilyong yuan? Ang tumpok ng 100 milyong lingshi ay isang bundok. 100 bilyong yuan, katumbas ng 1,000 bundok. Kahit na nakita na ng Demon Ape at ng Ice Flame Kirin ang mundo, hindi pa sila nakakita ng 100 bilyong low-grade Spirit Stones. Kahit na para sa mga sobrang pamilya tulad ng pamilyang Yan at pamilya ng Fan sa kontinente ng Kangshen, hindi madaling makabuo ng 100 bilyong low-grade Spirit Stones. Medyo mataas ang 100 billion. Medyo napahiya ang Chamber of Commerce clerk at sinabing, ang pamilya Zeng, ang pamilya Yan, ang pamilya ng Fan, at ang Nine-Tailed Fox Clan ay pawang nakalikom ng pera. Sa palagay ko may bibili ng God's Mansion sa susunod na 2 araw. Huminga ng malalim siyang Xiaotian at sinabing, bibili ako nitong God's Mansion. Sa pagkakataong ito ay ang Chamber of Commerce clerk na ang halos mag-spray ng alak. Hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Xiaotian ang clerk ng Chamber of Commerce. Gustong bilhin ng binatang ito ang God's Mansion. Naglabas siyang Xiaotian ng space ring at binuksan ito. Tiningnan ng Chamber of Commerce clerk ang loob. Isang tingin lang ay halos bumagsak na siya sa lupa. Tulungan mo ako sa mga formalidad. Sabi niyang Xiaotian. Nagising ang Chamber of Commerce clerk mula sa pagkagulat, at mabilis na inimbitahan siyang Xiaotian at ang iba pa sa VIP room, at pagkatapos ay nagpunta upang mag-ulat sa senior management. Hindi nagtagal, naalarma ang senior management ng Donghuang Chamber of Commerce. Pagkaraan ng ilang sandali, si Donghuang Sheng, ang pangulo ng Donghuang Chamber of Commerce, ay nagpakita sa harap ni Yang Xiaotian. Tumingin siya kay Yang Xiaotian nang may pagtataka at pagdududa, ako si Donghuang Sheng, ang presidente ng Donghuang Chamber of Commerce. Ano ang pangalan mo? Yang Xiaotian. Sinabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay kinuha ang space ring na puno ng mababang uri ng mga spirit stone at inilagay ito sa harap ni Donghuang Sheng, President Donghuang, bilangin ito at tingnan kung tama ang halaga.